Pagbati sa War God, pagbati kay Ginong Yang. Pagbati. Nasaan ang pitaka ko? Mahal na hari, pinigilan mo ang mga tulisan at pinatahimik ang mga pag-aalsa. Gagawaran ka ng hari para sa iyong contribution sa bansa. Isang seremonya ng paggawad ng medalya ang gaganapin sa loob ng 7 araw at gagawin kang punong mariskal ng bayan. Ginoong Yang, ito ay regalo mula sa pamilyang Di Jingbei, imperial na Berdeng Jadaite, na nagkakahalaga ng 100 milyon. Sana ay pag-isipan mong makipagtulungan sa kanila. Sige, ilagay mo na lang dito. Sa totoo lang, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ikaw at ang iyong asawa, isa ang namamahala sa lahat ng tropa sa Daxia, ang Diyos ng digmaan ng bayan, isa ang chairman ng Shenzhou Group, at ang pinakamayaman sa buong mundo na nagkakahalaga ng mahigit 1 trilyon. Yamang natagpuan mo na ang iyong tunay na anak, ngunit bakit mo itinago ang iyong pagkakakilanlan sa kanya? Noong una, pinalaki namin si Wang Teng sa loob ng 20 taon. Ngunit nang mabalitaan niyang ang kanyang tunay na ama ay may pera, tumakas siya ng walang paalam. Nagsabi pa siya ng masasamang salita sa amin. Nasyon, gusto naming makita kung paano tayo tratuhin ang ating tunay na anak. Bago niya mapasa ang pagsusulit, walang sino mang pinapayagang magbunyag ng aming mga pagkakakilanlan. Opo, sir. Nanay tatay, naiwan ko ang pitaka ko sa bahay. Ikaw. Anak! Anong ginagawa mo? Kami ang boss, please. Bigyan niyo pa kami ng ilang araw. Oh, wala talaga kaming pera ngayon. Oh, please. Wala talaga kaming pera ngayon, please. Well, bibigyan ko kayo ng 1 pang linggo. Kung hindi kayo makakabayad, papag-aralin ko kayo. Salamat, sir. Tatay, tumayo ka. May inutang kayo sa iba. Magkano? Hindi naman kalakihan, 1 milyon lang. 1 milyon ay hindi maliit na halaga. Puta. Kalimutan mo na mahirap lang ako ngayon. Ang 1 milyon ay hindi maliit na halaga. Teka, may inutang kayo sa iba. Bakit ganyan ang suot nyo? Pinilit kami ng mga nagpautang. Yung mga nagpautang may kakaiba silang trip. Pinipilit kaming mag-cosplay. Kung hindi, tataasan nila ang interes. Wala kaming magawa. Grabe na talaga ang mga taong ito. Hahanapin ko sila. Anak, mga taong may katungkulan silang lahat, hindi natin kayang awayin sila. Hindi ko inakala sa lahat ng mga taong ito. Kayong dalawa ay mas mahirap pala kaysa sa inisip ko. Anak, kung sa tingin mo ay pabigat kami sa'yo, pwede kang pumili na bumalik sa bahay ng Wang at magpatuloy bilang isang binatang mayaman. Tatay, anong pinagsasabi mo? Anak mo ako. Paano ako makakatanggi? May alam pa naman akong pagluluto. Simula ngayon, magtatayo ako ng stall para bayaran ang utang nyo. Ngayon, maghahanda na ako. Excellent. Okay lang. Mahal, mabait talaga si Xiao Chuan. Siguro dapat bang ipaalam natin sa kanya ang ating mga tunay na pagkatao? Darating din ang tamang panahon. Hintayin natin at tingnan. Halika, tingnan mo. 10 piso lang ang isang pancake na may halo-halong butil. 10 piso lang. Tingnan mo, 10 piso lang ang pancake na may halo-halong butil. Ito ang pambansang kayamanan ng Daxia. Isang basket ng mga itlog ng phoenix na inilatag ng Fire Phoenix. Kunin ko ang kaitunagyan para pakainin ang ating anak na lalaki. Noong panahong iyon, ang hari humingi sa iyo ng itlog ng phoenix, ayaw mong ibigay. Pero ngayon, may malaki kang basket. Talagang gusto mong gawin iyan. Yan ang ating anak. Sino pa ba ang mamahalin ko kundi siya? Hoy, tingnan mo. Hindi ba iyan ang ating anak? Ang tagal ng pinaghirapan para sa napakaliit na kita. Gaano katagal ko kaya makukuha ang 1 milyon? Xiao Chuan. Mahal, bakit ka nandito? Xiao Chuan, narinig ko ang tungkol sa sitwasyon mo. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pumunta ako para may sabihin sa'yo. Gusto mo bang hiwalayin ako? Dahil wala na akong pera. Siyempre hindi. Mahal kita, hindi ang pera mo. Paano kita hihiwalayan? Gusto kong sabihin na buntis ako. Ano ang sinabi mo? Buntis ka? Kaya magiging ama na ako. Oh, Magiging ama na ako. Magiging ama na ako. Ganito ang sitwasyon ng ating anak at nananatili pa rin siya sa kanya. Siya ay mabuting babae.
Oo. Hoy, bakit hindi natin tulungan ang ating anak? Sige, paano? Ang pulong ngayon. Hello? Ano, kung pupunta tayo sa roadside stall sa daan patungong Tianjin Avenue para bumili ng pancake. Shenzhou Group ay papayagang makipagtulungan sa atin. Sige, tara na ngayon. Itigil ang pulong. Tara na bumili ng pancake ngayon. Tumigil na sa pagtatalo, bilisan natin. Inutusan na ng War God. Lahat ng miyembro ng War God Hall, pumunta ka agad sa kalye para bumili ng fried rice. Gusto mo po ba ng pancake, sir? Hoy sir, bumili ka ng pancake. 10 piso lang pang merienda mo. Layuan mo ako. Kaninang hapon wala akong naibentang pancake. Mukhang hindi tayo kikita sa pagtitinda sa tabi-tabi. Mag-impake na tayo at umuwi na. Xiaochuan, yung 1 milyon na ito, magagamit mo ito para bayaran muna ang utang ng mga magulang mo. Hindi pwede ito. Bilang lalaki, paano ko kukunin ang pera mo? Ano pinagkaiba nito sa pagiging binubuhay? Talagang hindi. Kunin mo. Hindi ko ito makukuha. Mahal. Nararamdaman mo ba ang pagyanig ng lupa? Nararamdaman ko rin. Lindol ba ito? Puwisit. Mahal. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Gusto ko ng 1,000 pancake. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Kumuha ka ng marami hanggat kaya mo. Bigyan mo ako. Umupo. Mahal, mayaman na tayo ngayon. Kakaiba, bakit ang daming tao ang bumibili ng pancake? Hindi ko alam, baka swerte lang tayo. Yo, ikaw ba si Lin Chuan? Anong meron? Nagtitinda ka na lang ngayon ng pancake. Wang Teng, anong ginagawa mo dito? Nandito ako. Siyempre, para tingnan kung maayos ka. Kung hindi ka maayos, makaka-relax ako. O nang wala ang protection ng pamilyang Wang, talunan ka. Hoy, ito siguro ang sikat na pinakamagandang babae sa Jinhai na si Miss Jiang mula sa pamilyang Jiang. Wang Teng, huwag mong hawakan ang asawa ko. Asawa mo, ang pamilyang Jiang ay dumating para magbigay ng regalo sa akin, nakikiusap sa akin. Ang tunay na amo na pakasalan siya. Kaya dapat siya ang maging asawa ko. Wang Teng, binabalaan kita. Kung hahawakan mo ulit ang asawa ko, hindi kita palalampasin. Lin Chuan, hindi ako palalampasin. Natatakot na ako. Oh, Lin Chuan, akala mo ba ikaw pa rin ang binatang amo ng pamilyang Wang? Isa ka lang, talunang nagtitinda lang sa bangketa ng pancake. Wala kang kapangyarihan at pera. Bastos. Nang malaman niyang ang totoo niyang magulang ay may pera, hindi na niya pinansin ang 20 taon naming pagpapalaki sa kanya. At tumakas. Ngayon, nangahas pang agawin ang napangasawa ng anak ko. Nakakagalit na, hindi ko na matiis. Tandaan mo, ikaw ang pinakamababang uri sa lipunan ngayon. Hindi lang ang asawa mo ang kukunin ko, kundi lalaruin ko siya sa harap mo. Wang Teng, bastos ka. Ang lakas ng loob mo, naghahanap ka ng kamatayan, suntukin nyo. Tigil! Tigilan mo yan. Nanay tatay, Ayos ka lang? Akala ko kung sino, kayong dalawang dukha pala. Anong sinabi mo? Akala mo ba anak mo pa rin ako? Ako na ang binata ng pamilyang Wang ngayon. Gago, inalagaan ka namin ng mahigit 20 taon. Paano mo kami gagantihan ng ganito? Wala ka bang utang na loob? Kayong dalawa, pinahirapan ninyo ang buhay ko sa loob ng 20 taon. Paano ako magkakaroon ng utang na loob sa inyo? Ikaw, paano ko napalaki ang isang walang utang na loob na tulad mo? nanay, huwag kang magalit. Hindi sulit para sa taong tulad niya. Ginoong Wang, maraming tao dito. Hindi maganda sa'yo kung lumaki pa ito. Jiang Wanru, huling tanong ko na ito sa iyo. Maghihiwalay ka na ba ngayon sa loser na ito? At magiging asawa ko? Si Lin Chuan lang ang mamahalin ko sa buhay ko. Tigilan mo na yan. Gusto ko yan. Ang tapang mo, gusto ko yan. Pero hindi mo kayang magdesisyon tungkol sa kasal mo. Bukas the birthday banquet ng tatay mo. Ako mismo ang magpapakasal sa bahay ninyo. At saka ko makikita kung ako ba ang pipiliin nila o itong loser na ito. Umalis na tayo. Tita, ayos ka lang? Ayos lang ako. Nanay,
Nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Asawa ko siya, si Jiang Wanru. Ayos? Unang pagkikita natin ito. Wala akong maibibigay na regalo sa iyo. Tanggapin mo itong jade bracelet. Ay, huwag. Ginang, mukhang napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Nanay, ang jade bracelet na ito ay ganap na berde at nasa napakagandang kondisyon. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa daan-daang milyon. Nanay, saan mo nakuha ang napakamahal na jade bracelet na ito? Hindi ito tunay, peke ito. Oh, hindi ito mahalaga. Fake ito. Ang teknolohiya ay napaka-realistiko na ngayon. Mahal, tingnan mo. Siyempre, hindi ito gaanong mahalaga. Kunin mo na lang. Kunin mo. Sige, ayos lang. Salamat, tita. Siya nga pala, bukas ay kaarawan ng aking biyenan. Pero sa ngayon wala akong pera. Anong gagawin ko? Ayos lang, mahal. Hindi kailangang mamahalin ng regalo basta't may malasakit ka. Bukas ay kaarawan ng iyong ama. E di ito na lang ang ibigay mo bilang regalo sa kanya. Hello. Mga itlog. Tatay, walang magbibigay ng itlog bilang regalo sa kaarawan. Hindi ito mga karaniwang itlog. Ito ay phoenix. Ito'y itlog ng matandang inahin. Napaka-nutritious nito. Oh, Kahit gaano kataas ang nutritional value, itlog pa rin yan. Ito'y mabuting hangarin ni tito. Tanggapin mo na lang. Sige. Maligayang kaarawan, Ji Jiang. Tito, ito ang aking regalo sa iyo. Nais kong magkaroon ka ng mahabang buhay, walang hanggang kahabaan. Mahusay. Naglakbay ka pa mula sa Kyoto upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Napaka-thoughtful mo talaga. Magkaibigan kami ni Wanro, karapat-dapat lang ito. Narito na si G1. Narito ang isang ginseng na 3,000 na taong gulang para sa iyo. Nais kong magkaroon ka ng mahabang buhay. Ang laki ng ginseng nito. Ito'y nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon. G1, napaka-generous mo. Jiwang, narinig kong gusto mo ang aking anak na babae. Huwag kang mag-alala. Ang kasal na ito ay tiyak na aming papayagan. Inay, kasal na ako kay Lin Chuan. Tumahimik ka. Ngayon, alam ng lahat sa Jinhai na si Lin Chuan ay hindi tunay na anak ng pamilyang Wang. Peke siya. Paano siya magiging karapat-dapat sa pamilyang Jiang? Matalino si tita. Wanru, nasaan ang iyong walang kwentang asawa? Bakit hindi ko siya nakikita rito? Natatakot ba siyang pumunta? Sinong nagsabing hindi ako maglalakas loob na pumunta? Tito, tita. Ako. Tumahimik ka. Huwag mo akong tatawaging. Nanay, ano ba ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Ang pamilya nating Jiang ay nakipag-alyansa sa pamilya Wang, pero ngayon hindi na siya ang binata ng pamilya Wang. Hindi siya karapat-dapat maging manugang ko. Ikaw mabilis hiwalayan ng anak ko. Umalis ka na rito hanggang sa kaya mo. Nanay, pinili ko si Lin Chuan habang buhay. Ano man ang sabihin mo, hindi ko siya hihiwalayan. Gago ka. Kinugulo mo kami. Wanro, ang manlolo kong ito na nagnakaw ng pagkakakilanlan ay hindi karapat-dapat sa'yo. Isang binatang tulad ni Wang ang bagay na bagay sa'yo. Tingnan ninyong lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng nagbigay ng itlog bilang regalo sa karawan. Kaya pala nakabalot ng pulang tela. Kaya alam mong hindi maganda ang bagay na ito. Tito at tita. Wala talaga akong masyadong pera ngayon. At wala akong maayos na may regalo. Pero huwag kayong mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti para kumita sa hinaharap. At hindi ko hahayaang magdusa si Wanru. Napakadukha mo at basket lang ng itlog ang ibinigay. Anong ipinapaniwala mo sa amin? Kung talagang gusto mong maging mabuti para kay Wanro, hiwalayan mo na siya ngayon at ilabas mo siya sa bitag mo. Oh, ang lakas ng loob mong ibigay ito bilang regalo. Kahit aso ayaw kainin. Umalis ka na rito. At huwag mong isama ang anak ko sa paghihirap. Phoenix Immortal Charm. Phoenix Eggs talaga ito. Phoenix Eggs. Ano ba yung Phoenix Eggs? Phoenix Eggs ay inilatag ng aming pambansang kayamanan sa Daxia, ang Fire Phoenix. Bawat isa ay walang katumbas ang halaga. Kapag kinain ito, madadagdagan ng buhay ng kahit 10 taon. Ano? 10 taon, bilisan mo, tingnan mo kung may natira pa. Akin to hoy, akin to lahat to akin. Mag-iwan ka para sa akin.
Buisit. Wala nang natira. Hindi na yan gagana. Kapag nahangina ng Phoenix Egg, maglalaho agad ito. Wala nang matitira. Ang Phoenix Egg na ito ay kayamanan ng Daxia. Lagi itong pinamamahala ng War God. Hanggang nasa'yo na ito, malamang ba na? Mahal. Hindi ba't binigay sa'yo ng tatay mo ito? Saan niya nakuha yon? Hindi ko rin alam. Malamang ba na ang tatay ko ay si War God? Ito ang regalong Imperial Jade Bracelet na ibinigay ng Bai family kay Chairman Mrs. Yang ng Shenzhou Group. Paano nasa'yo ito? Sino ang nagbigay sa'yo? Binigay sa akin ng nanay ko. Ano? Ibig sabihin ba, ang tatay mo ay ang War God? At ang nanay mo ay ang chairperson ng Shenzhou Group. Ano? Kaya pala laging pakiramdam ko may tinatago ang mga magulang ko. Kaya pala sila parehong mga boss na nakatago. Oh, manugang kong mabait. Nagbibiro lang ang tita sa'yo. Huwag mong isipin ng labis. Tita, pinapayagan mo na ba kami ni One Row na magpatuloy sa aming relasyon? Siyempre naman, kung may humiwalay sa inyong dalawa, lalabanan ko yon hanggang kamatayan. Sandali lang, may problema ito. 20 taon na akong nakatira sa pamilya nila. Ang tatay niya ay isang manggagawang naglilipat ng mga ladrilyo at ang nanay niya ay isang tagalinis. Paano sila magiging yung dalawang importanteng tao na yon? Ah, ganun ba? Ito ay tiyak na ninakaw niya. Ano? Nagnakaw? Muntik mo na akong maloko. Ang kapal ng mukha ng pamilya ninyo? Hindi lang ninakaw ang pambansang kayamanan ng siya, kundi pati ang regalo namin kay Mrs. Yang. Tangang babae ka. Anong klaseng mga tao ang hinanap mo? Isang sinungaling at isang magnanakaw. Maghiwalay na kayo agad. Kung yung dalawang benefactor na yon ay magalit sa atin, maaapektuhan ang pamilya Jiang. Xiaochuan, saan nila nakuha ang mga bagay na ito? Hindi ko alam. Sabi nila ibinigay daw ng iba ang mga gamit na ito. Kalokohan. Sinasabi mo bang ang mga walang kwentang magulang mo ang pambansang Diyos ng digmaan at ang pinakamayaman sa buong mundo? Sa tingin ko, napapanood mo ng masyado ang mga short drama na nakakasawa kaya nanaginip ka na lang palagi. Hahaha. Diyos ng digmaan, ang aming mga tropa ay nakarating na sa kabisera ng Japan. Ang emperador ng Japan ay nagpadala ng liham ng pagsuko at handang sumuko sa atin. Sa dawig sa Nefalclamidel, pero huli na ang lahat sa kupya ng kabisera ngayong araw. Opo. Sir, kakakuha ko lang ng balita na nasa Tianhao Hotel ang binata at nagdiriwang ng kaarawan ng pinuno ng pamilya Jiang. Pero siya ngayon ay inaapi. Ano? Ano inapi ng mga yon? Ang anak ko, ang kapal naman ng mga mukha nila. Pagtipon kagad ng isang pamet. Papunta sa Tianhao Hotel para ipagtanggol ang anak. Inuutusan kitang hiwalayan mo siya kaagad at lumayo ka sa kanyang pamilya. Hindi, buntis na ako sa kanyang anak. Hindi ko siya mahihiwalayan. Ano ang sinabi mo? Buntis ka sa anak ng gago na ito? Ikaw! Papatayin mo ako sa galit. Wanro, Huwag ka nang magpakasawing sawi. hindi siya karapat-dapat sa'yo. Isasakay ka lang niya sa bangin. Tito at tita, wala akong pakialam. Buntis si Wanru sa anak ng sinuman. Basta't gusto ni Wanru na makasama ako, tatratuhin ko siya ng maayos. Makinig ka. Gaano kabuti si Jiwang sa'yo. Huwag kang walang utang na loob. Puta, yamang buntis ka sa anak ng walang kwentang yon. Tingnan natin kung paano kita paglaruan kapag akin ka na. Tangang bata, kung kinikilala mo pa rin akong iyong ama, pirmahan mo ang kasulatan ng diborsyo kasama niya. Bakit ka nakatayo dyan? Pirmahan mo na agad. Gusto mo ba talagang maging salarin ng pamilya? Wanro, pirmahan mo. Pirma. Tama na. Sinabi ko, si Lin Chuan lang ang mamahalin ko sa buhay ko. Kung pipilitin ninyo akong iwan siya, mamatay na lang ako. Ano natanggap mo rin ang mensahe? Titingnan ko kung sino ang maglakas loob na mang-api sa anak natin. Tara. Jiang Haicheng, wakas na ng pamilya mo. Tangang bata, nasisiyahan ka ba na wasakin ang buong pamilya? Walang kwenta ka. Hindi ba't pera lang naman ang gusto mo? Bibigyan kita ng pera, iwan mo lang ang anak ko. Umalis ka rito, tanga. Umalis ka.
Umalis ka. Ang lakas ng loob mong apihin ang anak ko? Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Yung tao sa likod ng mga magulang ko, parang pamilyar. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin tungkol sa birthday gift ng tatay ni Wanro? Simula nang matanggap namin ang abiso, dumating kami rito para magbigay ng regalo. Isang mason at isang tagapaglinis ng kalye. Paano kayo nangahas maging biyenan namin? Bah, umalis kayo rito. Umalis kayo rito hanggat kaya ninyo. Tulad ng kasabihan, tama ang pagpapares para sa masayang kasal. Ang aming pamilyang Jiang ay mayamang pamilya sa Jinghai na may mahigit 10 bilyong yuan na ari-arian. Kayo naman? Ang buong pamilya ninyong pinagsama-sama ay mahigit 10,000 yuan lang sa isang buwan? Paano kayo nangahas pumasok sa pamilyang Jiang? Nakakatawa. Biyenan, hindi ninyo pwedeng sabihin iyan. Hindi lahat pera ang mahalaga. Sa tingin ko ang relasyon ng dalawang bata ang pinakamahalaga. Dahil tunay silang nagmamahalan, bakit kailangan ninyong paghiwalayin sila? Ay, ang mga mahihirap lang ang nagsasabing hindi mahalaga ang pera. At iba pang mga salitang katulad nito para linlangin ang kanilang sarili. Ginoong Wang Ginangliang, bakit kayo nandito? Ha ha ha. May gusto ang anak ko sa anak ninyo. Bilang kanyang mga magulang, kailangan naming personal na dumating para humiling at magbigay ng regalo. Bukod pa riyan, ito ay kontratang 200 milyon. Kung pakakasalan ng anak mo ang anak ko, iyong 200 milyong order ay mapapasayo. Naku, Ginoong Wang, ha naku. Ang bait-bait mo naman, ha. Huwag kang mag-alala. Ang kasal ng anak mo at ng anak ko, gagawin ko kaagad. Tatay, hindi ako magpapakasal sa kanya. Kalimutan mo na yung ideyang yan. Gago ka, Ginoong Wang. Nagbigay sa atin ng 200 milyong bigay kaya. Ano naman ang ibinigay ng pamilya niya? Wala talaga. 200 milyon lang ba ang dapat ipagmalaki? Ang laki ng bibig mo, 200 milyon lang. Para sa isang pamilyang tulad ninyo, sa tingin ko wala pa nga kayong 20,000. Nagsasalita ka pa ng malaki dito. Handa ka bang makipagpustahan sa amin? Kung ang bigay kaya namin ay mas maganda kaysa sa inyo, kukunin mo ang anak mo at aalis kayo. Huwag kang makipag-agawan sa anak ko para sa asawa. Diyos ko, nababaliw ka na. May utang pa tayo sa iba. Paano tayo makakabili ng bigay kaya? Anak, huwag kang mag-alala. Hindi naman nagsayang ng oras ang mga magulang mo sa mga nakaraang taon. Paano kung makipagpustahan? Tatay, makipagpustahan ka sa kanila kung sila ang matalo, lumuhod at dilaan ang sapatos namin. Wang Teng, sobra ka na. Pinag-aral ka ng mga magulang ko ng 20 taon. Ganito ang trato mo sa kanila. Kung wala sila, hindi ako maghihirap ng 20 taon. Anong problema? Bilisan mo. Ito ang ipadala ko. Ha. Anong itsura to? Pleasant Goat at Grey Wolf ba yan? Lin Chuan, loko na ang nanay mo. Sa e-commerce platform, isang bagay na nasa 9.9 piso lang, libre pa ang shipping. Tangang babae, sa birthday party ng tatay mo. Anong klaseng basura ang ibinigay nila sa atin? Halatang hindi nila tayo sineseryoso. Dapat talagang hiwalayan ang kasal na to. Sandali mga biyenan, huwag kayong mag-alala. Hindi basura ang ibinigay ko sa inyo, kundi galing ito sa maestro ng pagpipinta, si Wu Daozi. Pinamagatang 8 horses galloping. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. Wow, 1 bilyon. Oh, Diyos ko, sobra naman ang biro mo. Dali, itabi mo na itong basurang to. Tangang bata, bakit hindi ka naniniwala sa nanay mo? Totoong galing kay Wu to. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko siya para siya mismo ang magpatunay. Tama na. Ano sa tingin mo ito? Isang tambakan ng basura? Ang kapal ng mukha mo. Palabasin sila. Hoy, dahan-dahan. Bago sila palayasin, dilaan muna nila ang sapatos natin. Wang Teng, huwag kang magmalabis. Paano ako nagmamalabis? Natalo sila. Oo, dapat kang umamin ng pagkatalo. Lumuhod ka at dilaan ang sapatos. Lumuhod ka at dilaan ang sapatos. Lumuhod ka at dilaan ang sapatos. Sandali lang. Ang painting na it.
Oh, ay orihinal na gawa ni Master Wu. Original na gawa ito ni Ginoong Wu. Nagbibiro ka ba? Mas magaling pa akong gumuhit nito gamit ang aking mga paa. Si Mudaozi ang pinakamahusay na maestro sa pagpipinta sa Daxia. Bawat gawa niya ay walang katumbas na halaga. At sa mga iyon, ang kanyang 8-goat galloping picture ang kanyang obra maestra. Nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Paano kaya naging sa bahay ng isang basurero tulad mo? Oh, Shue'er. Sa tingin ko sulat-sulat lang ng bata ito. Nagkakamali ka ba? Hindi mo naiintindihan. Mukhang magulo ang larawang ito ngunit may malalim itong kahulugan. Ito ay isang obra maestra ng abstract painting. Sigurado ako hindi ako nagkakamali. Paano iyon posible? Ito nga talaga ang larawan ng kambing na tumatakbo. Sabi ko nga maganda ang larawang ito. Diyos ko, saan mo nakuha ang napakagandang bagay na ito? Nakapulot ako nito sa kalye. Wow, ang galing naman. Napakaswerte mo. Mukhang tayo ang nanalo sa pustahang ito. Sandali. Kahit na totoo ang larawang ito, ano naman ang ibinigay niya? Ayon sa pustahan, ang mga regalo mula sa aming dalawa ay dapat mas maganda kaysa sa amin. Ayaw mo bang aminin na natalo ka sa pustahan? Iyon ang nakasaad sa pustahan. Hindi ako nandadaya. Sigurado ka ba gusto mong makita ang aking regalo sa kasunduan? Natatakot ako na pagkatapos mong makita ito, ikaw ay mahihiya. Ano, ikaw rin ba ay nakapulot ng original na gawa ni Ginoong Wu sa kalye? Hahaha. Hindi naman ako'y nakapulot ng 4 na mythical na hayop sa construction site. Ahaha. Aso, pusa, manok, pagong. Matanda, narito ka ba upang magbigay ng regalo o magbukas ng zoo? Ang baho, ilayo mo. Ilayo mo sila. Hoy, huwag mong alisin. Ito ang 4 na hayop na tagapagbantay ng bansa. Ang Azure Dragon, ang Black Tortoise, ang Vermilion Bird, at ang White Tiger. Kapag nasa pamilya Jiang sila, mapapala ninyo ang walang hanggang pagpapala. Oh. Mga hayop lamang sila sa mitolohiya. Oh, pagkatapos, hayaan mo silang magbago. Ipakita mo sa akin. Sa tingin ko may problema ka sa utak mo. Magpa-emergency appointment ka na, matatanda. Tatay, sino ang maniniwala dyan? Mga ordinaryong hayop lang. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipapakita ko ang kanilang kapangyarihan. Makinig kayo. Aray, tingnan mo ito. Ang matandang ito ay nakikipag-usap sa isang aso. Siya nga siguro ay baliw na. Usually, some high class at eleganteng birthday banquets ay hindi maaring magpasok ng mga vulgar na probinsyano at maruruming domestic na baboy. Isang kahihiyan ito sa aking pamilya Jiang. Tatay, tigilan mo yan. Ilagay mo sila. Green Dragon at White Tiger, Education. Sundin ninyo ako. Nanay, pakiusap. Tatay, baliw na siya. Mahal, sa pagkakataong ito, sobra na talaga ang ginawa ni Tito. Dapat mong siyang alisin. Ginagawa mo ba itong lugar mo? Pumasok ka kung gusto mo at umalis ka kung gusto mo. Kung hindi ko sila paparusahan, paano ko ililigtas ang mukha ng pamilya Jiang? Halika na, balian ninyo ang kanilang mga binti. Itapon ninyo sila. Lumuhod kayo. Lumuhod kayo. Lumuhod ka? Anong nangyari? Hindi ako makagalaw. Galit ng kulog. Ang kapangyarihan ng halimaw. Talagang 4 na banal na halimaw. Ano, tatay? Kayo, naniniwala na kayong lahat. Makinig kayo sa utos ko, tumigil na kayo. Ang 4 na banal na halimaw. Ang mga tagapagbantay ng bansa ng Daxia. Paano nasa kanyang mga kamay ang mga iyon? Nagkasala ako sa isang nakakatakot na malaking tao. Ikaw. Kasalanan mo ang lahat, wawakasan ang pamilya natin. Tatay, huwag kang malinlang ng mga iyon. 20 taon na akong nakatira sa bahay nila. Masyado silang mahirap para makabili ng karne. Hindi sila maaaring maging mahalagang tao. Tiyak na ninakaw nila ang mga bagay na ito. Wang Teng, huwag mo akong siraan. Sinabi ng mga magulang ko na pulot lang nila ang mga iyon. Pulot lang nila ang mga ito. Paano naman itong imperial na pulseras na jade? Galing ito sa aming pamilyang bay, ibinigay kay Ginang Yang ng Shenzhou Group. Pulot mo rin ba ito? Tama. Sa pagkakaalam ko,
Ang apat na halimaw at ang Diyos ng digmaan ang may hawak. Paano nila napulot ang mga iyon? Buwisit lahat ng mga bagay na ito ay ninakaw nila. Tawagan ang pulis at arestuhin sila para hindi tayo madamay. Ang kapal ng mukha ninyo, mga walang kwenta. Nakatayo sa harap namin, ito ang pambansang Diyos ng digmaan ng Daxia. Edit si Ginang Yang mula sa Shenzhou Group. Ha ha ha. Yo 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 yo. Ay, tingnan mo. Isa ang pambansang Diyos ng digmaan at ang pinakamayaman sa buong mundo. Mga kahanga-hangang tao silang lahat. Ha 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 ha, Lin Chuan. Sa tingin ko ang mga magulang mo ay may Alzheimer's. Magpatingnan ka agad ng utak. Ha? Sige, sige. Anong problema, tatay? Tumawag lang sa akin ang gobernador na sinabing dumating na ang Diyos ng digmaan at si Chairman Yang ng Shenzhou Group sa Tianhao Hotel. Tiyak na ninakaw nila ang kayamanan at nagalit sa dalawang malalaking tao. Mga tanga. Tapos ka na. Ikaw, babaeng tanga. Bakit hindi mo siya hiwalayan agad at putulin ang ugnayan? Kung hindi, kung malaman ng dalawang malalaking taong iyon at sisihin tayo, masisira ang pamilya natin. O One Row, hindi na panahon para maging matigas ang ulo. Ang pamilyang ito ay nakagawa ng kasuklam-suklam na pagkakasala na puputol sa siyam na angkan. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Maghiwalay ka na agad sa kanya. Hindi. Napagpasyahan ko na si Lin Chuan sa buhay na ito. Kung mamamatay ako, kasama siya ako mamamatay. Ikaw? Gigil na ako sa'yo. Bakit ka pa nag-uusap ng kalokohan sa kanila? Gapusin ninyo sila. Magmano kayo sa Diyos ng digmaan at kay Ginang Yang para humingi ng tawad. Huwag ninyong galawin ang pamilya ko. Ako na ang bahala. Kaya mo ba ang mga kasalanan ng mga magulang mo kahit 10 ulo mo ay hindi sapat para putulin? Bastos, malapit nang dumating ang Diyos ng digmaan at si Ginang Yang. Paano ka nakakagawa ng gulo? Gobernador. Ninakaw nila ang mahahalagang kayamanan ng Diyos ng digmaan at ni Ginoong Yang. Ang kapal ng muka, arestuhin ninyo sila. Li Shanhong, sigurado ka bang arestuhin mo kami? Diyos ng digmaan, Ginang Yang. Diyos ng digmaan, Mrs. Yang. Gobernador, ano ang sinabi mo? Sila ang Diyos ng digmaan at Mrs. Yang. Siyempre, hindi. Natatakot ako hanggang sa mamatay. Totoo yan. Ang dalawang mag-asawang ito na kawawa, paano sila magiging ang Diyos ng digmaan at Mrs. Yang? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gambalain ang dalawang malalaking tao na iyon? Gobernador, hindi ba't sinabi mo na hindi sila ang Diyos ng digmaan at Mr. Yang? Bagamat hindi sila ang Diyos ng digmaan at Mrs. Yang, pero kaibigan sila ng dalawang malalaking tao. Ano, hindi nila ninakaw ang mga kayamanang yon? Ang mga kayamanang ito ay ibinigay sa kanila ng Diyos ng digmaan at Mrs. Yang. Diyos ko, nanay at tatay, paano kayo nagkakilala ng mga napakagaling na tao? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon, anak, matagal na sa mundo ang nanay at tatay sa matagal na panahon? Ji, Wang, mukhang nanalo tayo sa pustahang ito. Huwag mo akong tawaging Ji Wang. Tawagin mo na lang akong Wang mula ngayon. Hindi pagkakaintindihan lang yon. Aalisin ko na ang anak ko ngayon. Hindi na kita kakalabanin para sa manugang. Teka, hindi pa natutupad ang pustahan. Natalo ka sa pustahan na ito. Ayon sa usapan, dapat mong dilaan ang aming sapatos. Sige na. Hoy, Ginoo. Ako ang binatang Panginoon ng Angkan Wang. Bakit ko didilaan ang sapatos ninyo? Tumahimik ka. Napakawalang galang mo kay Chairman Yang at sa War God. Naghahanap ka ng kamatayan. Kailangang tuparin natin ang pustahang ito. Gawin mo. Gawin mo. Bakit ka nakatayo dyan? Lumuhod ka. Oh. Ginoong Wang, bakit ka lumuhod sa akin? Gusto kong makita yung pagiging matigas ng ulo mo. Lin Chuan, huwag kang magyabang. Gagantihan kita. Aray. Bienan, dapat noon pa kayo nagsabi. Kilala ninyo pala ang War God at si Mrs. Yang? Kanina lang, isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Palagi kong iniisip na siya ay isang napakagaling na tao. Kung pakakasalan niya ang anak kong babae, isang malaking karangalan iyon para sa Angkan Jiang. Isang biyaya iyon para sa aming pamilya.
mahanabienan. Dahil kayong dalawa ay kilala ang War God at si Mrs. Yang, maaari ba kayong magpapaalala sa dalawang malalaking tao para sa aming angkandyang kahit kaunti? Ha ha ha. Tito at tita, magkakapamilya na tayo ngayon. Tiyak na tutulungan ng mga magulang ko ang maliit na bagay na ito. Oo. Oo, ha ha ha. Hindi pwede. Pareho kaming mason at street sweeper. Paano namin kayang ipakilala ang pamilya namin sa dalawang malalaking tao na yon? Oo, tumulong lang kami sa dalawang yon ng maliit na pabor. Bilang ganti, dumating lang para suportahan kami. Paano naman tong mga bride price na to? Hiniram lang yan, ibabalik namin mamaya. Ano, hiniram? Nanay, tatay, dahil may pagkakataon tayo, hayaan nating tulungan niya tayong bayaran ang mga utang natin. Ano, may utang pa ang pamilya ninyo? Hindi, lubos akong hindi sang-ayon sa kasal na ito. Kailangan maghiwalay kayo. Nanay, tunay na nagmamahalan kami ni Linchuan. Bukod pa riyan, buntis na ako sa kanya. Ayaw mo namang lumaki ang bata nang walang ama. Ikaw, ginugulo mo lang ako. Tita, tito, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Magtatrabaho ako ng mabuti para kumita para kay Wanru at sa bata ng mas magandang buhay. Maganda ang mga salita mo. Dahil lang sa iyo, ang pamilya namin nawalan ng 200 milyong kontrata sa mga Wang. Kung gusto nyo magkasama, sige, ibalik nyo sa amin ang 200 milyong kontrata, saka ako papayag. 200 milyong kontrata. Kahit ibuwis ko ang buhay ko, hindi ko kaya yon. Mahal, okay lang. May paraan para masolusyonan yan. Anak, naniniwala kaming kaya mo. Kalahating araw lang ang leave naming ng nanay mo. Uuwi muna kami. Sige, mag-ingat kayo. Tingnan mo ang relo at sa dapat mag-ingat sa mga detalye. Madaling mabuko. Mahal, bakit hindi natin tulungan ang anak natin? Tulungan siyang makuha ang 200 milyong kontrata. Is din naman Salomon ka magmadali. Test 2 para sa kanya. Hintayin natin at tingnan. 2 malalaking tao. Iniimbitahan kayo ni Jishu ng Hengsheng Real Estate sa kanyang manor para mag-usap tungkol sa usaping kooperasyon. Sige, pumunta muna tayo sa kanya. Ano? Nanay, tatay. Ano nga nangyari, anak? Parang nakita ko ang mga magulang ko sa mamahaling kotse na yon. Mercedes-Benz G-Class. Yon, napakamahal. Paano nila mabibili yon? Tama ka. Mali ang pagkakita ko siguro. Oh, siya nga pala, kamakailan. Si Ji Chu mula sa Hengsheng Real Estate ay nagsasagawa ng bidding para sa isang proyekto. 200 milyon lang ang halaga ng puhunan. Bakit hindi natin subukan? Ang Hengsheng Real Estate ang numero 1 na kumpanya ng real estate sa bansa. Pansinin kaya nila tayo. Paano kung subukan natin? Tara, subukan natin. Oo, maligayang pagdating sa aking munting tahanan. Ang inyong pagdating ngayon ay nagbigay ningning sa aking tahanan, isang malaking karangalan. Laktawan na natin ang mga formalidad. Sabihin mo na lang, ano ang gusto mo? Huwag magmadali. Pasok muna tayo at dahan-dahan nating pag-usapan. Dahan-dahan nating pag-usapan. Sige, sige. Maganda ang inyong proyektong pakikipagtulungan. Pag-iisipan namin ito. Maraming salamat po mga kagalang-galang. Maraming salamat po. Kami na po ang uuna. Huwag na po kayong maghatid, anak. Anong nangyari? Bakit nandito si Xiao Chen? Wala akong alam. Paano ko malalaman? Anong gagawin natin ngayon? Magtago tayo ng mabilis. Sige. Ha? Puta, ito hindi pwede. Bilisan mo. Hindi rin maganda dito. Gichu, anong ginagawa nila? Ako, wala akong alam. Hindi pwede. Hindi ako makapagtago. Sabi ko sa'yo kumain ka ng kaunti nun. Hindi pwede. Hindi. Oh, ang banyo. Nandoon.
Kumusta, Ginong Shu? Ang executive president ako ng Jiang Group, si Jiang Wanro. Narito ako upang pag-usapan natin ang bidding para sa proyekto. Walang paraan, umalis ka na. Ginoong Shu, bigyan niyo po kami ng 5 minuto. Ito ang aming plano para sa proyekto. Taos puso talaga kaming narito. Pakitingnan niyo po. 5 minuto. Salamat, President Shu. Hayaan niyo po akong magpakilala sa proyekto namin. Plano naming magtayo ng napakalaking commercial building sa Daxia. Hoy, narito ang anak natin para pag-usapan ng cooperation. Eksakto. May talino talaga siya sa negosyo, katulad ko. Ito ang introduksyon ng aking proyekto. Pakiusap, pag-isipan niyo po itong mabuti, Ginoong Shu. Hindi masama ang proyektong ito. Hayaan niyo akong pag-isipan. Ginoong Shu, ano na po? Tumahimik ka. Ang ating President Xu ay palaging maingat. Paano siya makakapagdesisyon ng ganun kabilis? Paumanhin, 1 oras na, wala pa rin kayong desisyon. Kung patuloy siyang magpapaliban, maiihina talaga ako. Napakagandang proyekto, bakit kailangan pang pag-isipan ng matagal? Ang tarantado nito. Nagmamalaki lang yan sa ating anak. Talagang hinahanap ng parusa? Honey, nababaliw ka ba? Hindi natin pwedeng malaman ng anak natin ang tunay na pagkatao. Hindi ko na kaya. Ginoong Shu, paumanhin, saan po ang CR? Salamat. Tainay. Nanay, tatay. Kumusta? Anong ginagawa ninyo rito? Kami... Ay nako, anong gagawin natin ngayon? May naisip ako. Nagtatrabaho kami rito. Nagtatrabaho kami rito. Hindi. Tatay, sabi mo nagbubuhat ka ng mga ladrillo sa construction site. Nanay, sabi mo nagwawalis ka ng kalye. Dahil kami, umutang kami ng tatay mo. Kaya gusto naming maghanap ng part-time job para mabayaran agad. Oh. Nanay, tatay, paano ninyo nagawa ito? Sobra na ito. Ay nako, nahuli na ba tayo? Nanay, tatay, paano ninyo nagawa to? Grabe naman yon. Nako, nahuli na ba tayo? Ang laking bagay, itinago nyo. Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Hoy anak, dahil nalaman mo na hindi na namin itatago sa'yo. Oo, kami nga. Matanda na kayo? 2 trabaho pa? Paano ako hindi masasaktan? Sinabi ko na sa inyo, may paraan ako para mabayaran ang mga utang nyo. Hindi nyo na kailangang gawin to. Paano kung ikaw naman ang mapagod? Ano na ang gagawin natin? Huwag na kayong mag-part-time job. Sige. Lumabas ka muna. Kailangan kong umihi. Maganda ang proyektong ito. Ginoong Shu, ano na ang desisyon sa kooperasyon? Hindi. Bakit? Ang inyong Jiang Group mahigit 10 bilyon lang kamakailan. Ang pakikipagtulungan sa maliit na kumpanya tulad ng sa inyo ay magpapababa lang sa antas ng Hengsheng Group. Sandali. Chichu, pakiusap. Tingnan nyo, pinakamalaking katapatan ang dala namin. Pwede nyo pa ring pag-isipan. Hindi ko na uulitin. Walang kooperasyon, umalis kayo. Mahal, tara na. Tito, tita, bakit kayo nandito? Nagpa-part-time job sila dito. Sinabi mong magulang mo sila. Sabi mo magulang mo sila. Ay, tingnan mo. Sa ganitong relasyon, dapat sinabi mo ng mas maaga. Malaking pagkakamali ito. Tingnan mo. Ano? Anong relasyon, Ginoong Shu? Hindi mo ba alam? Arasgay magulang mo ay... Aha. Ano? Mga empleyado ko sila. Mga empleyado ko. Siya nga pala, Ginoong Shu. Pagdating sa bagay na ito, sakto lang. May sasabihin ako sa iyo. Gusto kong mag-resign ng mga magulang ko. 2 trabaho ang ginagawa nila sa isang araw. Masyadong mahirap para sa kanila. Natatakot ako baka hindi nila kayanin.
Kaya dapat ba akong pumayag o... Hindi ako pwedeng pumayag dito Bakit? dahil sila ay ang pinakadedikado kong mga empleyado. Kung aalis sila, ako ang lugi. Kung sa tingin mo pagod na sila, edi papagtrabahuhin ko sila ng kalahating oras lang sa isang araw. Dagdag pa, sasahuran ko sila ng 50,000 yuan kada buwan. Ay hindi. 100,000. Jichu, hindi ba naman sobra ito? Hindi naman. Siya. Bukod pa riyan, tungkol sa iyong project plan, kakabasa ko lang. Napakaganda at iinvestahan ko ito. Maraming salamat, President Chu. Salamat. Ayos lang. Mapa, bakit nakatayo pa rin kayo dyan? Salamat kay Jichu. Salamat, Jichu. Salamat, President Shu. Ay, hindi ko talaga dapat tanggapin. Hindi ko kayang tiisin. Jichu, napaka-polite mo naman. Sa ngalan ng aking pamilya para magpasalamat ng sama-sama. Salamat, Jichu. Salamat ulit, Jiju. Oh. Kayo ang dakilang tagapagligtas ng aming pamilya. Ay, hindi ko kayang tiisin. Huwag kang yumuko. Ay, hindi ko kayang tiisin. Mahal. Sa tingin mo ba si Lin Chuan, yung palpak na yon, kaya talagang makakuha ng kontratang 200 milyon? Ha? Kung siya pa rin ang anak ng pamilyang Wang, yung kontratang 200 milyon ay wala lang sa kanya. Pero ngayon, isa na siyang vendor sa kalsada na nagbebenta ng pancake kahit na kontratang 2 milyon lang sa harap. Hindi pa rin niya kayang hawakan. Sinong nagsabing hindi ko kayang hawakan? Tita-tito, tingnan ninyo. Totoo ba? Kontratang 200 milyon. Ano? Proyekto ito ng Hengsheng Group, isa itong top enterprise, mas malaki pa kaysa sa pamilyang Wang. Ano itong palpak na to? Ay, ganun pala. Dahil siguro ito sa anak kong babae. Maaning pinagsasabi mo? Malinaw naman na sariling merito ito ni Lin Chuan. Si Ji Chu mula sa Hengsheng Group ay isang makapangyarihang tao. Paano siya magkakagusto sa kanya? Isang palpak na nagbebenta ng pancake. Sabi mo hindi mo siya tinulungan. Hindi ako naniniwala. Tito at tita, kahit kaninong relasyon pa yan, ang kontratang 200 milyon ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Ngayon, dapat ay pumayag na kayo sa amin. Sige. Good luck sa inyo. Isang kontratang 200 milyon karapat-dapat pang maging gayong kakampante? Swear. Sino ito? One row. Tito at tita, ipakikilala ko po sa inyo. Ito ang boyfriend ko, si Su Xiaokun. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Shenzhou Group bilang marketing director. Ano? Shenzhou Group? Ang ibig mong sabihin, ang pinakamalaking korporasyon sa buong mundo, ang Shenzhou Group? Tama. Hahaha, Ginoong Su, maupo po kayo. Hahaha, maupo ka. Dinala ko ang boyfriend ko ngayon para tulungan si Lin Chuan na makahanap ng trabaho sa Shenzhou Group. Kasi nga, ikaw ang pinakamagandang babae sa Jinhai City. Ang asawa mo ay isang street vendor lang, hindi magandang banggitin. Talaga, salamat swear. Matalik tayong magkaibigan, walang anuman. Mahal, salamat sa kanya. Salamat po, Jinong Su. Pero anong klaseng trabaho ang ibibigay mo sa akin sa group? Legal, accounting, finance, administration. Kaya ko lahat yan. Malalaman mo pagdating mo doon bukas. Sige, salamat. Narinig kong mataas ang sahod sa Shenzhou. Sa trabahong ito, mababayaran na ang utang ng mga magulang ko. Hello, ako si Lin Chuan. Narito ako para sa trabaho kay Director Su. Sumunod ka sa akin. Sige. Hello. Isa siyang security guard na ipinakilala ni Director Su. Lee, may bagong empleyado sa security department mo. Security guard? Seguridad. Sigurado ka bang walang pagkakamali? Walang pagkakamali. Si Director Su ang nag-ayos nito. Daw. Director Su, sabi nila ang trabahong inayos mo para sa akin ay seguridad? May pagkakamali ba? Para makapasok sa aming Shenzhou Group, kailangan ng mga empleyado ng kahit PhD mula sa isang top university. Tulad ng Tsinghua,
Peking, Oxford, Harvard, at mga katulad nito. Ikaw ay isang ordinaryong bachelor's degree lang. Bukod sa seguridad, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ako? Sige. Huwag kang humarang sa daan. May mga gagawin ako. Kaya, tungkol sa trabahong seguridad na ito, tatanggapin mo ba o hindi? Para mabayaran ang utang ng aking mga magulang, seguridad na ito. Sige. Gagawin ko. Kapitan, ang init sa labas. Yung 100 plus timba ng tubig, hindi ko talaga kayang buhatin. Walang kwenta. Hoy, baguhan. Ikaw ang magbuhat ng mga 100 plus timba ng tubig dito. Sige. Hindi ba kayo sasama? Ako lang? Kaya mo ba o hindi? Ano pa ba ang magagawa ko? Gusto mo bang tulungan kita? Gusto mo bang magpatuloy sa trabahong ito? Gagawin ko. Director Yang. Hindi ba yun ang anak ko? Ano ang ginagawa niya dito? Iimbestigahan ko agad. Hello? Ano ang sitwasyon? Director Yang, ang binata ay nagtatrabaho bilang seguridad sa ating kumpanya. Sa ngayon, tinutulungan niya ang ating kumpanya sa pagbubuhat ng mga timba ng tubig. Ang dami-daming gwardya sa ating kumpanya, bakit siya lang ang nagbubuhat? Sinusubukan ba nilang patayin sa pagtatrabaho ang aking anak? Nakakagalit ito! Bilisan mo, ipaayos mo ito! Yung tao na yon, bakit siya mukhang kamukha ng nanay ko? Director Liu, ang sabi ni Mrs. Yang, isang lalaking nagngangalang Lin Chuan sa Departamento ng Seguridad ay inaapi ng kanyang mga kasamahan. At inutusan kaming asikasuhin agad ito o tatanggalin tayong lahat. Ano, nagsalita na mismo si President Yang? Pumunta ka agad sa Departamento ng Seguridad. Kapitan, tapos na ako. Ha? Kailangan mong ihatid ang mga tubig na ito sa bawat palapag. Ano, ako lang? Kung hindi mo ba nakikita na abala kami ngayon? Kayo naglalaro ng baraha dito na may aircon habang ako'y abala ng abala. Hindi ba't inaapi ninyo ang taong matapat? Inaapi kita. Ano naman, ikaw ay isang walang kwentang tao na walang talento, kapangyarihan o edukasyon ay naging gwardiya sa Shenzhou Group. Iyan ay dahil swerte ang iyong mga ninuno. Kung ayaw mong gawin ito, umalis ka. Maraming tao ang gustong gawin ito. Sige, kayong mga parasito ng kumpanya, iuulat ko kayo sa manager. Aray, gusto mo pa kaming iulat? Hulihin siya. Hoy! Gago, papag-aralan kita ngayon. Bitawan mo ako. Tumigil kayo. Manager Liu, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Nagbubulakbol siya sa oras ng trabaho. Paparusahan lang sana namin siya para magsisi siya. Huwag kang magsinungaling, kayong mga unang nambuli sa akin. Gago, patahimikin mo agad. Sandali lang. Anong pangalan mo? Lin Chuan. Ikaw pala si Lin Chuan? Pakawalan mo siya. Mr. Lin, pasensya na. Tungkol dito, bibigyan ka namin ng kasiyasyang paliwanag. Director Liu, walang kwenta at walang connection itong tao na to. Ngayon ay inaanunsyo ko na ikaw ay tinatanggal na. Bakit? Bakit? Dahil hindi mo ginawa ng maayos ang trabaho mo at nambubuli ka ng mga tauhan mo, tipunin mo ang gamit mo at umalis ka o ipapapalayas kita. Mr. Lin, ngayon ay inanunsyo ko na ikaw ang bagong security captain. Kasiyasya na ba ang resulta ngayon? Oo. Anong hinihintay mo? Nandito na ang bagong captain. Captain? May magandang balita ako. Sumali ako sa Shenzhou Group. Ang galing naman. Ang galing ng anak ko. Ano ang trabaho mo doon? Security captain ako. Doon ako ang namamahala sa dosi-dosinang tao. Hindi ba maganda yon? Ano security captain? Ako ba? Ang nagpapaalok sa kanila ng magandang posisyon para sa'yo. Paano nila nagawa yon? Matano ang sinabi mo? Ang anak natin ay security captain lang. Sayang naman. Okay lang. Sa tingin ko kailangan kong gawin ito ng paunti-unti. Basta't magtrabaho ako ng mabuti, makikita nila ang aking pagsisikap at iaangat nila ako. At tataasan ang aking sweldo. Tapos, mababayaran ko na ang inyong utang.
Mabuting anak, naniniwala ako sa'yo. Ito. Oh, ma at pa, bakit kayo nandito? Narinig namin na bumalik na ang aking apo. Bilang mga lolo't lola, kailangan naming dumalaw at makita siya. Nasaan ang aking apo? Nasaan siya? Xiao Chuan, ito ang iyong mga lolo't lola. Batiin mo sila. Hello, lolo't lola. Ay, nako. Ay, ang aking mabuting apo. 20 taon na. Marami ka sigurong pinagdaanan. Hindi. Ito ang unang pagkikita natin. Wala akong naipaghandang kahit ano. Ito. Ito ay isang malaking pulang sobre. Kunin mo. Hindi. Kunin mo, ito ang aking bilin. Salamat, Lola. Wow, ang kapal nito. Lola, magkano ang laman nito? Hindi naman gaanong kalakihan, 10,000 lang. Magkano? 100,000. Alam ko medyo kulang itong 100,000 kasi nagmamadali akong pumunta rito ngayon. Wala akong oras para mag-withdraw. Apo, sa susunod, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang 5 milyong pisong red envelope. 5 milyon. Sasagutin ko ang tawag. Hello. Sabi mo ang Huasheng Group gustong gumastos ng 1 bilyon para ipagamot ang kanilang chairman. Inaasikaso ko ang apo ko ngayon. Abala ako kaya hindi ako pupunta. Lola, may gumagastos ng 1 bilyon para humingi ng treatment sa'yo. Hindi ka pa pumunta. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Ako ang pinakamagaling na doktor sa Daxia. Ha ha ha. Xiao Chuan, palaging napakapatawa ng lola mo. Mahilig lang siyang magbiro. Huwag mong seryosohin. Aking apo, ito ay para sa'yo. Isang telepono. Huwag mong maliitin ang teleponong ito. Ito ay nilagyan ng gawa ng Daxia Academy of Sciences. 1 nanometer chip. Ito ay natatangi sa buong mundo. Tayo lang ang makakagawa nito. Lolo, sabi mo galing ka sa Daxia Academy of Sciences. Ang lolo mo ay galing sa Daxia Academy of Sciences, ang chief academician. Totoo ba? Siyempre hindi totoo. Xiao Chuan, may Alzheimer's disease ang lolo mo at laging nagkukwento ng kung ano-ano. Tatay, nakalimutan mo na naman ba uminom ng gamot mo? Ano? Anong gamot? Mabuti naman ang pakiramdam ko. Tatay, tumigil ka na sa pagsasalita. Anak, yung sabaw sa kusina mukhang malapit ng maluto. Puntahan mo at tingnan. Sige, maupo po kayo. Tatay, nanay, hindi niya alam ang totoong pagkatao natin. Pakiusap, huwag ninyo siyang nasabihan. Ano? Para subukan siya, hindi namin sinabi sa kanya ang totoo naming pagkatao. Kaya pakiusap, huwag mong sabihin sa kanya ang inyong mga pagkatao. Ano, hindi ba kayo nagsisinungaling? Sige. Nanay at tatay, sandali lang. Makipag-ugnayan kayo sa amin sa pag-arte. Hoy, Halika, umupo ka. umupo ka. Lolo at Lola, handa na ang sabaw, halika. Sige, wow. Apo, ako ay nalito at ibinigay ang aking pension. Bilang ang pulang sobre, maaari mo bang ibalik ito sa akin? Pension mo yan. Akala ko na si Lola ay isang mayamang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang perang ito. Lola, ito. Bakit may dagdag na 1,000? Lola, ito bilang paggalang ko sa inyo at kay Lolo. Ang bait-bait ng bata. Oh. Tingnan ninyong dalawa. Bakit ninyo siya nilinlang? Ano, nilinlang ako? Ano ang nilinlang ninyo sa akin? Xiao Chuan, ang ibig sabihin ng lola mo ay tungkol sa utang natin. Oo. Nanay, tungkol sa utang, nasabi ko na sa kanya. Hindi namin siya nilinlang. Oh, Lola. Oo. Pasensya, sasagutin ko ang tawag. Hello? Ha? Sige, pupunta na ako dyan. Mo, kumusta na ang tatay mo? Doc, kumusta na ang tatay ko? Ang kalagayan ng pasyente ngayon ay napaka-instable. Mahihirapan lang tayong pigilan na lumala ito. Pero kung gusto niyang gumaling, wala na tayong magagawa. Paano nangyari ito? Diyos ko. Malusog naman siya dati. Bakit nagkaganito? Kasalanan mo itong lahat. Malas ka. Simula nang pumasok ka sa bahay namin, laging may problema.
Ma, anong pinagsasabi mo? Wala namang kinalaman si Lin Chuan dito. Tita, huwag kang mag-alala. Siguradong hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para sa kanya. Walang kwenta ka, anong magagawa mo? Nagtanong-tanong na ako. Yung mga walang kwentang magulang mo ay walang kinalaman kay War God at kay Mrs. Yang. Muntik na kaming maloko ng pamilya mo dati. Wang Teng, kung narito ka lang para mang-asar, umalis ka na kaagad. Hindi ka welcome dito. Wanru, huwag kang mag-alala. Narito ako para gamutin ang tiyuhin mo. Gagamutin ang tatay ko? Ikaw? Siyempre, hindi ako, kundi yung kasama ko. Isa sa pinakamagaling na doktor sa Daxia, si Jack Ma. Ano? Siya ang maalamat na master sa medisina, si G. Ma. Gemma, idol kita. Ikaw ang naging inspirasyon ko para tahakin ang landas ng pag-aaral ng medisina. Dahil nakita tayo ngayon, ang librong medical na ito na inedit ko ay ibibigay ko sa iyo. Pagbutihin mo ang kimasorde pag-uwi mo. Salamat, Doc Ma. Salamat, Doc Ma. Sa pagdating mo dito, ang mga miyembro ng pamilya mo ay maliligtas. Totoo ba? Ay, Wang, maraming salamat. Kaya pakiusap kay Jima na gamutin na ang asawa ko. Sandali. Kung gusto mong gamutin ni Doc Ma ang asawa mo, walang problema. Pero Jiang Wanru, dapat kang makipaghiwalay sa gago ito. Tapos pakasalan mo ako. Ano? Wang Teng, magagawa ko ang lahat ng hiling mo. Magagawa ko ang lahat ng hiling mo. Pero ito lang ang hindi. Hindi ako pumapayag. Walang utang na loob na anak. Nakahiga pa rin ang tatay mo sa kama. Gusto mo bang mamatay siya? Ako. Hindi, wag na. G, Ma, umalis na tayo. Teka muna. Ano? Nagsisisi ka na? Wanru. Mahalaga na maligtas ang tatay mo. Tinatanggap ko ito. Xiao Chuan, salamat. Wang Teng, kung maliligtas mo ang tatay ko, pakakasalan kita. Kung maililigtas mo ang tatay ko, pakakasalan kita. Wanru, tandaan mo ang sinabi mo. Basta magamot ko ang sakit ng tatay mo, ikaw ay dapat sumama sa akin. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Talo, nakikita mo ba? Magiging akin na ang asawa mo. Sinabi ko, lahat ng mayroon ka, kukunin ko lahat. Ito pa lang ang umpisa. Titingnan natin. Dr. Ma, gawin mo na. Dr. Ma, ano ang nangyari? Napakakomplikado ng kanyang kalagayan. Pasensya na, hindi ko kayang tulungan. Ano? Paano nangyari ito? Dr. Ma Isa, galing pa na doktor sa Daxia. Kahit ikaw, hindi mo siya maililigtas. Bihira sa mundo ang kanyang sakit. Hindi lang ako, kahit ang iba pang 7 Diyos ng medisina dito, hindi nila siya kayang iligtas. Kaya, wala na bang pag-asa ang tatay ko? Hindi, bebe siya to Zaban. Dasha di ay may gilang tao, may damdam baka pagligtas sa kanya. Sino yon? Ay ang aking guro, si Ginang Chen, ang pambansang doktor ng Daxia. Maari mo bang pakiusapan ng iyong guro na lumabas para gamutin ang tatay ko? Handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Sige, tatawag ako para subukan. Ano ang sinabi mo? Sabi mo na, kakita ka ng napakabihirang sakit. Sige, alam ko na. Saang ospital? Pupunta na ako dyan ngayon. Ang guro ko nangako na pupunta at gagamutin ang tatay mo. Malapit na siyang dumating. Talaga, maraming salamat. Salamat, Jima. Hindi ba ako dapat pasalamatan? Kung hindi ko inimbitahan si Jima na gamutin ang tatay mo, magagaling pa kaya ang sakit ng tatay mo? G, Wang, ikaw talaga ang malaking biyaya sa pamilya namin. Anong ginagawa mo, estupidang babae ka? Bilisan mo. Salamat, G, Wang. Salamat, G, Wang. Nakikita mo, matagal ko nang sinabi. Si Lin Chuan ay isang walang kwentang tao. Sa kritikal na sandali mo lang malalaman kung sino ang tunay mong kapareha.
G, Wang, huwag kang mag-alala. Kahit ano pa man ang sabihin ng anak ko, kahit talian ko pa siya, papakasalan ka niya talaga. Nako, plakang numero 8, tiyak na sa isang malaking tao ito. Lin Chuan, nakita mo ba yon? Ito ang agwat sa pagitan natin. May sakit ang tiyuhin. Kaya kong imbitahan ang sikat na doktor sa Daxia para gamutin siyang ngunit ikaw. Pwede ka lang tumayo doon at manood. Tatay, Hindi maganda ang lagay niya. Mabilis na lumalala ang kalagayan ng pasyente. Nangangamba ako na mawawala siya sa loob ng 10 minuto. ano ang dapat nating gawin? Dumating na ba ang guru mo? Huwag kang mag-alala, tatawagan ko na siya na ngayon. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Guro, nandito ka na rin. Lola. Xiao Chuan. Oh. Xiao Chuan, siya na nga talaga ang lola mo. Xiao Chuan, siya talaga ang lola mo. Oh. Kailangan ikaw ang manugang kong babae. Ang ganda-ganda mo. Kumusta, Lola? Ikaw ba talaga ang pambansang doktor ng Daxia? Imposible. Ang matandang ito ay nakasuot ng mga sirang damit at mukhang mahirap. Paano siya maging ang maalamat na pambansang doktor ng Daxia? Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para bastusin siya? Dr. Ma, guro mo ba siya? Siyempre. Ano? Lola, ikaw ang dakilang doktor ng Daxia. Aha. Mali ako kanina. Kamukha lang niya ang guro ko. Ah, ganun ba? Lola, bakit ka naman pumunta dito ng walang dahilan? Dumating ako dito dahil... nandito ako para maglinis at magwales. Ah, kaya pala. Ang walang kwentang lola na ito, paano siya maging ang pambansang master ng medisina ng Daxia? Tagalinis lang. Dr. Ma, dumating na ba ang guru mo? Siya. Dumating ba siya o hindi? Dumating ba siya o hindi? Jima, ano ang pinag-uusapan ninyo? Dumating ba siya o hindi? Oh. Hindi siya makakapunta. Ano ang dapat nating gawin? Dr. Ma, pakiusap. Tulungan niyo po ang asawa ko. Pakiusap. Hindi ko siya kayang pagalingin. Wala na bang pag-asa ang tatay ko? May ideya ako para gamutin ang ginoong ito. Ikaw na isang mabahong tagalinis, may alam ka ba sa medisina? Nanggugulo ka ba rito? Lumabas ka rito? Tumahimik ka. Narinig mo ba yon? Sinabi sa'yo ni Dr. Ma na tumahimik ka? Ako ang nagsasabi sa iyong tumahimik ka. Ay naku. Ang matandang ito, magpatuloy po kayo. Anong paraan ang dapat kong gamitin para gamutin siya? Sa tingin ko ay dapat mong gamitin ang Taiji needles. Hoy, Lola. Ito ay usapin ng buhay. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Huwag kang mag-alala. Maraming taon na sa larangan ng medisina ang lola. May konting kaalaman ako tungkol dito. Thai needles. Subukan ko. Dr. Ma. Hindi ka naman maniniwala sa sinabi ng babaeng baliw na ito? Ang paraan ng paggamot ko, hindi mo karapatang makialam. Ikaw. Ano ang susunod kong sawi? Una, tusukin ang Zhongfu Yunmen at Tianfu. Pagkatapos ay tusukin ang Guanchong, Yemen, Yangtze, Xuanshu. Sa huli, isaksak ang iyong lakas at buksan ang Tianmen at Human Meridians. Mahal. Oh. Alam ko na, isa ka lang na tagalinis, nagsasalita ng walang basehan. Lin Chuan, pinatay siya ng lola mo. Anong parusa ang dapat sa pamilya ninyo? Agaw. Huwag kang mag-alala, higising siya sa loob ng 3 segundo. Ay Lola, huwag kang mag-isip ng labis sa oras na ito. Matandang mangkukulam ka, pinatay mo ang asawa ko. Pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Sandali. Kumalma ka. Pag-uusapan natin yan mamaya. 3.
Patay na siya. Ano ang maipapaliwanag mo? 2. Gusto kong tumawag ng pulis. 1. Anong nangyari sa akin? O asawa ko, tatay nagising ka na rin. Akala ko hindi na kita muling makikita. Sige, ayos na ngayon. Tatay, malubhang may sakit ka kanina. Si Dr. Ma ang nagligtas sa'yo. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Kung gusto mo, magpasalamat ka sa kanya, sa kanyang patnubay. Swerte lang ako na nailigtas kita mula sa tarangkada ng impyerno. Paano iyon posible? Isang walang kwentang lola ang may ganoong kahusay na kasanayan sa medisina? Lola, ang galing ng kasanayan mo sa medisina. Saan mo ito natutunan? Natutunan ko ito sa TV. Swerte lang talaga. Lola, ikaw talaga ito. Lola, maraming salamat talaga sa'yo. Iniligtas mo ang aking ama. Magkakapamilya tayo. Tungkulin ko yon. Sige, tapos na kayo. Pwede na kayong umalis. Hindi pa niya sinasabing pakakasalan niya ako. Siya ay iniligtas ng lola ko. Wala iyon sa'yo, kita-kits. Ikaw maghintay ka lang. Lin Chuan, wala kang kwenta. Nagtatrabaho ka lang sa ilang kritikal na sandali. Hindi ka naman lubos na walang silbi. Pero huwag kang umasa na papayagan ka namin na makasama ang aking anak na babae. Gusto kitang tanungin, inayos ni Ginoong Su ang trabaho sa Shenzhou Disabled Group. Kumusta ang ginawa mo? Maganda ang ginawa ko. Sa unang araw ng trabaho, naging hepe na ako ng seguridad. Ano? Guwardiya ka lang? Ano? Guwardiya ka? Paano nangyari to? Kung malaman ng iba na ang manugang ko ay isang guwardiya, paano na lang kami sa Jinhai? Hindi pwede. Dapat maghiwalay kayong dalawa. Hindi kaya ng pamilya Jiang yan. Ma, lola niya ang nagligtas kay Papa. Wala ka bang utang na loob? Iba yon. Iniligtas nila ang buhay ng tatay mo. Ang kabutihang yon ay talagang tatandaan natin. Pera ang gusto nila. O kung ano pa man kaya nating ibigay. Pero mahalaga ang buhay mo. Ang isang masayang pagsasama. Talagang aalagaan namin yan. Ito ay para sa iyo. May. Sige. Lin Chuan, Opo. huwag mo akong isiping bastos. Panghuli, isa lang ang anak kong babae. Gusto naming mapangasawa niya ang may kaya. Ano sa palagay mo? Tita, alam kong sa estado ko ngayon, hindi ako karapat-dapat kay Wanru, pero naniniwala ako na basta't magsikap ako. Balang araw ay magiging karapat-dapat ako sa kanya. Gaano ka man kagsikap, gwardiya ka lang. Ano ang kinabukasan mo? Ako. Sige. Hindi namin inaasahan na maging tulad ng nobyo ng bestie ng anak ko na si Jisoo na naging mataas na opisyal ng Shenzhou Group sa murang edad. Kahit papaano, dapat ay nagtatrabaho ka sa opisina para kapag pinag-usapan, hindi mapapahiya ang pamilya Jiang. Kung kaya mo yan, hindi namin kayo pipigilan. Oh. Natatakot ka? Sa tingin mo, hindi mo kaya? Siyempre hindi. Nakaupo lang naman sa opisina. Pangako ko sa inyo. Paano ako makakapasok sa opisina? Director Su, pwede ba kitang kausapin? Anong yung... Kaya, pwede po bang bigyan ninyo ako ng trabaho na pwede akong umupo sa loob ng opisina? Kahit mga gawaing bahay lang. Hindi ka ba marunong umintindi? Sinabi ko na. Sa pangit mong pinag-aralan, ang pagpapasok sa Shenzhou Group bilang gwardiya ay malaking pabor na sa'yo. Gusto mo pang umupo sa opisina? Tumingin ka nga sa salamin kung karapat-dapat ka ba. Opo, VP Zhao, ano po ang may tutulong ko? Kamakailan, ang Academy of Sciences ay nakagawa ng isang nanometer chip at handa nang ilapat sa larangan ng smart driving. Malaking oportunidad ito. Kunin mo para sa akin ang proyektong ito. Ako, maraming kumpanya ang nakatingin sa proyektong ito at matindi ang competition. Wala akong pakialam. Ang resulta lang ang importante sa akin. Kung hindi mo ito magagawa, mawawala sa iyo ang posisyon mo bilang marketing director. Ako, saan ko ito makukuha? Mr. Su, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hoy, sandali lang. Pwede kong ibigay ang trabahong ito sa taong ito. Kung hindi niya ito magawa, maibabato ko ang responsibilidad sa kanya.
Boy, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung makakapunta ka sa Academy of Sciences at makuha yung Smart Driving Project, gagawin ko yan para sa'yo. Sige. Salamat, Mr. Su. Ang liit ng mundo. Dito pa talaga kita nakita, talunan. Wang Teng. Anong ginagawa mo dito? Ito ang Science and Technology Park. Tumigil ka na ba sa pagtitinda ng pancake at nag-deliver na lang ng takeout? Ah, Nandito ako para sumali sa bid. ikaw isang talunan pupunta sa bidding meeting. Hindi mo nga alam kung sino ka. Maglalakas loob kang makipagkompetensya sa akin. Sige, sinasayang mo lang ang oras ko. Kapag nanalo ako sa proyekto, papag-aralan kita. Hoy, Dean. Ang bidding meeting para sa Smart Driving Project ay magsisimula na. Kailan ka darating? May traffic pa rin sa daan. Matatagalan pa ng konti. Ikaw na muna ang mag-host ng meeting. Opo. Diyos ko, na-aksidente siya. Diyos ko, na-aksidente siya. Hoy Manong, nangungutong ka ba? Ano ang sinabi mo? Ikaw ang umuntog sa akin, ha, Aray? Ikaw. Ayos ka lang ba? Salamat. Wang Teng, malinaw na ikaw ang nauna. Hindi ka man lang humingi ng tawad. Ikaw pa ang nagbintang sa kanya. May konsensya ka pa ba? Hoy, alin ang mata mong nakakita na ako ang umuntog sa kanya? Malinaw na nangungutong lang siya. Ikaw. Magsisimula na ang bidding meeting. Huwag mong sayangin ang oras ko. Manong, pera lang ang gusto mo, di ba? Sapat na ba ito? Kunin mo ang pera at umalis ka na. Hoy, nakita ninyo lahat yon, di ba? Wala akong kinalaman dyan. Siya lang ang nawalan ng malay. Hoy, pwede ba kayong tumulong na dalhin siya sa ospital? May gagawin pa ako mamaya. Hindi kami makakatulong. Paano kung kami naman ang kotongin niya? Oo nga, ang daming manloloko ngayon. Hindi namin kaya. Magsisimula na ang bidding. Naku, patay ako. Hayaan mo na, mas importante. Sir, gising na po kayo. Nasaan ako? Nagkaroon lang po kayo ng shock. Buti na lang, itong binata ang nagdala sa inyo dito sa tamang oras. Kung hindi, baka nasa panganib na kayo. Salamat, binata. Ngayon, kakaunti na lang ang mga taong mababait tulad mo. Ayos lang. Ito naman ang dapat kong gawin. Dahil gising na po kayo, kailangan kong dumalo sa project bidding meeting. Aalis na po ako. Magpahinga po kayo ng maayos. Hoy. Ang binatang ito ay dadalo sa bidding meeting. Lolo. Narinig kong nabangga kayo ng kotse. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Iniligtas ako ng isang mabait na binata. Talaga? Mabuti naman. Nasaan siya? Kailangan ko siyang pasalamatan ng lubusan. Umalis na siya. Pero dumadalo siya sa Scientific Research Project bidding meeting. Hindi ako makagalaw ng maayos ngayon. Pwede mong i-host ang bidding meeting para sa akin. At ibigay ang project na ito sa binatang iyon. Sige. Pero ano ang pangalan niya? Hindi ko talaga alam. Pero naaalala ko ang itsura niya. Payat siya at matangkad. Suot niya ang isang itim na suit jacket at brown na leather shoes. Nakahabol na rin ako. Nahabol ko rin. Hoy, hinto. Ito ang Daxia Academy of Sciences. Bawal pumasok. Narito ako para dumalo sa bidding meeting ng proyekto. Ito ang aking imbitasyon. Ayos naman ang imbitasyon. Salamat. Pero hindi pa rin kita papapasukin. Bakit? Dahil 30 segundo kang late. Ayon sa patakaran, hindi pinapapasok ang mga nahuli. 30 segundo lang naman. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Napakahalaga sa akin ang bidding meeting na ito. Hindi ito laro. Ang late. Kahit magpaliwanag ka pa ngayon, hindi ka makakapasok. Umalis ka na dyan. Pakiusap. Talagang napakahalaga sa akin ang bidding meeting na ito. Anong gulo? Ginang Liu, nahuli itong lalaki. Gusto pa rin sumali sa bidding. Nahuli ako dahil may iniligtas akong tao. Ang bidding meeting na ito ay talagang napakahalaga sa akin. Maunawaan naman po sana ninyo.
Wala akong pakialam kung bakit ka late. Ito ang patakaran ng Academy of Sciences. Hindi pinapapasok ang mga nahuli. Umalis ka na kaagad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Kayo mangging sapatos na balat, sandali lang. Anong meron? Pwede ka nang pumasok. Hoy, Lin Chuan, paano ka nakapasok dito? Hayon dumaan lang ako ng hayagan. Lin Chuan, nahuli ka. Wala kang karapatang pumasok. Sino ang may lakas ng loob na nagpapasok sa'yo? Ako ang nagpapasok sa kanya. Mga kasama, ako ay isang mananaliksik mula sa Daxia Academy of Sciences. Ngayong araw, ako ang pansamantalang mamumuno sa bidding. Nasaan sina Dean Lin at Vice Dean Liu? Oo nga. Oo, kami lahat na narito. Kami ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon ang mga pinuno ng mga negosyo. Isang mananaliksik lang ang ipinadala para mamuno sa pulong. Kahit na malakas ang Academy of Sciences, minamaliit ninyo kami. Naipit sa trapiko si Dean Lin at papunta na rito. Tungkol naman sa lolo ko, dahil nasugatan siya at ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Anong Vice President Liu? Lolo mo pala? Tama, ako ang mamumuno sa pulong ngayong araw. May tanong ba kayo? Walang problema. Bakit siya pwedeng pumasok? Ayon sa mga patakaran ng Academy, dapat siyang paalisin. Oo nga, nahuli siya. Paano siya nakapasok? Hindi patas sa iba. Tama. Ang mga patakaran ng aming Daxia Academy of Sciences ay nasa amin ang desisyon. Kung mayroon kayong hindi pagkasiyahan, maaari kayong umalis ngayon din. Sa totoo lang, ngayon hindi ko lang siya papapasukin, ibibigay ko rin ang proyekto sa kanya. Ano? Ha? Ibigay mo na lang sa akin? Oo, congratulations. Pwede ka nang umakyat sa stage para pirmahan ang kontrata. Teka, bakit diretso sa'yo ibinigay ang proyekto? Sa likod ng lahat, meron bang sekretong relasyon? Sige, Lin Chuan, gahaman ka. Nilibak mo ang Jiang Wan. Tatawagan ko siya. Wang Teng, huwag mo akong siraan. Hindi ko ginawa. Ipaliwanag mo sa akin. Bakit niya diretso sa'yo ibinigay ang proyekto? Oo, tama. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Mga kasama, pakitahimik po. Hindi ako ang nagbigay sa kanya ng proyekto, kundi ang lolo ko. Ano? Dean Liu. Ang lalaking ito, may malakas bang koneksyon? Miss Liu, maaari bang itanong bakit sa akin ibinigay ng lolo mo ang proyekto? Dahil iniligtas mo ang lolo ko. Iniligtas ko ang lolo mo? Ganun pala. Ngayon naghatid ako ng isang matanda sa ospital. Lolo mo pala iyon. Tama. Ibig sabihin, ang matandang tinamaan ko ay ang Vice President ng Academy of Sciences? Diyos ko, napakalaking problema ang nagawa ko. Hoy, ay naalala ko bigla, may gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Hoy, sandali lang. Hoy, sandali lang. Ay nako, wala na ako. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ko talaga sinasadya yon. Tatanungin kita, nang pumunta ka rito ngayon, nakapagligtas ka ba ng isang matandang lalaki? Anong ibig mong sabihin? Ayon sa lolo ko, ang taong nagligtas sa kanya ay matangkad at payat na nakaitim na suit at kayumangging leather shoes. Sa ngayon, pareho kayong tumutugma sa description. Kaya sino nga ba talaga ang nagligtas sa kanya? Kaya hindi niya alam kung sino ang nagligtas. Madali lang yan. Ako yon sigurado. Wang Teng, nagsisinungaling ka. Ako ang nagligtas sa kanya. Oh. Huwag kang magpaloko sa kanya. Siya ang nanakit sa lolo mo. Wang Teng, huwag mong baliktarin ang katotohanan. Ikaw ang nanakit sa kanya. Ikaw yon, ikaw yon. Ikaw yon. Ikaw yon, ikaw yon, ikaw yon, ikaw yon. Ikaw yon, ikaw yon. Tama na dahil hindi natin alam kung sino ang nagligtas sa lolo ko. Magpapatuloy ang bidding ayon sa orihinal na plano. Mga kasama, ipasa na ang inyong mga project plan. Pipili ako ng pinakamahusay na partner. Nasaan ang project plan ko? Lin Chuan, ikaw ang pumunta sa bidding. Wala ka bang project plan? Ikaw ba ay komedyante na pinadala ng unggoy? Liu, narinig kong nabangga ka ng kotse. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Nailigtas ako ng isang mabait na binata. Walang malaking problema. Mabuti naman. Malapit na akong dumating sa bidding site. Manatili ka na lang sa ospital at magpagaling. Sige, Dean.
Waharto ang project proposal ng binata. Hindi kailangan kong i-deliver ito sa kanya. Hindi ka pa lubusang gumagaling. Hindi ka pwedeng bumangon sa kama. Ayos lang. Dumalo sa bidding meeting, hindi mo man lang dinala ang project plan. Hindi niya pinahalagahan ang Daxia Academy of Sciences sa kanyang mga mata. Ginang Liu, iminumungkahi ko na kanselahin ang kanyang karapatan para sa kooperasyon. Oh, Dinala ko ang project plan. Pero hindi ko alam kung saan ko nawala. May naalala ko, Ginang Liu, naiwan ko ang project plan sa kwarto ng matanda. Pwede ba akong umalis para kunin ito ngayon? Hoy, tumigil ka sa pag-imbento ng kwento. Ako ang nagligtas sa kanyang lolo. Anong kinalaman mo doon? Wang Teng, huwag kang magpakalayo. Ay, nagagalit ka. Tama na. Palengke ba ito? Anong gulo? Ginong Liu, Ano man ang dahilan, hindi mo dinala ang project plan. Ayon sa mga patakaran, hindi ka nagdala ng project plan. Ituturing kang umayaw. Nabasa ko na ang inyong mga project plan kanina. Nabasa ko na ang mga ito. Sa ngayon, sa tingin ko, ang pinakaangkop na partner para sa aming mga kondisyon ay ang Wang Group. Ngayon, maaari kayong umakyat sa entablado para pirmahan ang kontrata. Lin Chuan, ito ang pagkakaiba natin. Teka, sandali. Lolo, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Ipaubaya mo na lang sa akin. Bakit ka nandito? Ginandito ako para maghatid ng isang bagay. Binata, naiwan mo ang project proposal. Maraming salamat po. Lolo, kilala mo ba siya? Siyempre, siya ang nagligtas sa akin. Sino siya? Siya! Siya ang nanakit sa akin. VP Liu, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Sinaktan mo ako at sinasabing binabantaan kita at saka tumakas. Hindi pagkakaunawaan lang yon. Paano mo nagawang gawin ito sa lolo ko? Mga gwardya, arestuhin ninyo siya para sa akin. Hoy, huwag. Hoy, mali ako. O, pasensya na. Tinawagan ko na ang pulis. Pupunta ang pulis mamaya. Pagsisihan mo iyan sa kulungan. Maraming salamat sa pagligtas mo sa lolo ko upang maipahayag ang aming pasasalamat na pagpasyahan naming ibigay ang project proposal sa iyo. Pakipirma dito. Salamat. Pwede mong gamitin ang cellphone mo para kuhanan ng litrato ang kontratang ito. Sandali. Binata, baunan mo nakuha ang cellphone na ito. Saan mo nakuha ang cellphone na ito? Binigay po ito sa akin ng lolo ko. Anong nangyari? Ang cellphone na ito ay galing sa Academy of Sciences ng aming gusali. Ito ang pinakabagong pananaliksik. Ang Tianji System. Series 9000, ang pinakabagong smartphone. Nilagyan ito ng pinaka-advanced na isang nanometer chip. Ano? At ang cellphone battery fit doon ay hindi pa kailanman inanunsyo. Kahit sa loob ng Academy of Sciences, ako at ang dean lang ang nakakaalam nito. Binata, saan mo talaga nakuha ang cellphone na ito? Ito po ay talagang binigay sa akin ng lolo ko. Ang lolo mo ba ay ang dean ng Academy of Sciences? Imposible. Ang pamilya niya ang pinakamababang uri sa lipunan. Ang lolo niya, paano siya magiging dean ng Daxia Academy? Malinaw na ninakaw niya ang cellphone. Ano, nagnakaw? Hindi ako nagnakaw. Mancha mo nasaba, Howard, sa main. Kung mo hindi mo matutunan sa akin, saan mo nakuha ang cellphone mo? Sabi ko na, talagang binigay ito sa akin ng lolo ko. Ang tapang mong magkaila. Ha? Hindi mo naman talaga sasabihin na ang lolo mo ang presidente. Kung ganon, ang lolo ko ang Buddha. Ako. Nakakatawa ang Buddha. Kung ang lolo niya ang director, bakit pa siya pumunta rito para sumali sa bidding? Pwede na lang niyang hingin sa lolo niya ang proyekto. Totoo nga. Siguro siya ang nagnakaw ng cellphone. Ang kapal ng mukha mo.
Hindi ako. Kung hindi ikaw, magpakita ka ng ebidensya. VP Leo, ninakaw ng batang ito ang lupa ng Academy of Sciences. Parang nagnakaw na rin siya ng state secrets. Malaking kasalanan ito. Hindi mo siya pwedeng takpan. Dahil lang sa tinulungan ka niya. Ito, binata, pasensya na. Habang hindi pa nahahanap ang katotohanan, kailangan kitang ikulong. Hoy sir, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang hindi ako ang nagnakaw ng gamit mo. Ito talaga ay bigay ng lolo ko. Tumahimik ka. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Ninakaw mo ang kayamanan ng bansa. Bubulok ka sa kulungan habang buhay. Lolo, saan mo ba nakuha ang cellphone na ito? Marami na talagang problema ang dinala nito sa akin. Sino ang tumawag ng pulis? Sakto ang dating mo. Ang lalaking ito, ninakaw niya ang kayamanan ng bansa. Malakas ang hinala ko na siya ay spy ng ibang bansa. Dalhin ninyo siya at istriktong imbestigahan. Ano? Ang kapal ng mukha mo. Sumama ka sa amin. Sandali. Teka. Lolo, bakit ka nandito? Ano ang tawag mo sa kanya? Lolo ang tawag mo? Naku, malaking pagkakamali ito. Hoy, pulis! Pasensya na talaga, nagkakamali lang. Pakawalan mo na siya. Pakawalan? Nanakaw siya. Bakit namin siya pakakawalan? Tumahimik ka. Anong alam mo, lolo niya ay kaibigan ng... Presidente. Kaibigan ng presidente. Ano, Lolo? Kaibigan ka ng presidente? Tama. Ang cellphone na ito. Binigay din niya ito. Naku, muntik na akong mamatay sa takot. Pulis, narinig mo ng malinaw. Ang cellphone na ito ay galing sa presidente ng Daxia Academy of Sciences. Binigay sa lolo ko, tapos binigay sa akin ng lolo ko. Kaya hindi namin ninakaw. Hindi namin ninakaw yon. Ganun ba? Pasensya na. Brod, nagkamali kami. Imposible, lolo mo. Paano niya makikilala ang ganoong kalaking tao? Wala kang pakialam. Pero ikaw, nanakit ka ng tao tapos tatakas ka pa. Anong kasalanan mo? Hit and run. Oo, itong tao na ito, sinaktan mo ako tapos sinabihan mo pa akong scammer. Ikaw. Sumama ka sa amin. Hindi! Naku, nagkakamali lang lahat. Lolo. Ginang Su, anong plano sa trabahong inassign sa iyo ni Vice Presidente Zhao? Nasa-assign ko na ito sa isang tanga. Basta hindi niya matapos, may sisisi ko. Sa kanya. Ginang Su, ang sama mo. Kung hindi ako masama, hindi mo ako mamahalin. Pasok. Ginoong Su, nakabalik na ako. Ikaw ang sumira. Tama. Kaya hindi mo ako masisisi. Nakuha ko ang proyektong ito. Ano? Nagawa mo talaga. Ginoong Su, nagawa ko na ang ipinagawa ninyo sa akin. Ang ipinangako ninyo sa akin. Gusto kong gamitin ang tangang ito para isisi sa kanya. Pero hindi ko inasahan na swerte pala siya at nagtagumpay siya. Secretary Lee, ayusin mo ito at ipasok mo siya sa aking marketing department. Salamat, President Su. Sumama ka sa akin. Salamat, President Su. Walang kwenta. Kahit paano, hindi mo magagamit ang proyektong ito. Akin na ito na yun. Ginang Yang. Tumulong ang binatang amo sa marketing department para makuha ang pakikipagtulungan ng Akademya ng Agham. Magaling, anak. Sakto, meron tayong bakanteng posisyon para sa vice-presidente sa grupo. Ibibigay mo ang promotion quota na ito sa marketing department. Opo. Hoy pare, narinig ko na nakuha mo ang pakikipagtulungan sa Akademya ng Agham. Ang galing. Kanina ko lang narinig na yung bakanting posisyon ng Deputy General Manager, yung promotion quota para sa Vice Presidente ay nakalaan para sa marketing department natin. Kung walang magiging problema. Ikaw na siguro yun, talaga? Ay pare ko, Vice Presidente Lin na ang tawag sa'yo ngayon. Pag na-promote ka na, huwag mo kaming kalimutang tulungan. Siyempre naman. Lahat pumunta kayo rito, may ipapaalam ako. Sigurado akong narinig nyo na ngayong taon may bakante para sa Vice Presidente. Ang promotion position ay ibinigay sa marketing department natin. Bakit ibinigay ito sa marketing department natin? Ito ay dahil ang departamento natin ay nakakuha ng pakikipagtulungan ng Akademya ng Agham.
Kaya ipinapahayag ko na ang promotion quota para sa Vice Presidente ay ibibigay sa makakakuha ng pakikipagtulungan sa pinakamalaking proyekto. Binabati natin si Su Xiaokun. Kinangyang. Ito ang kandidato para sa pag-promote bilang Vice Presidente. Ang kandidato, iba ito sa inaasahan natin. Parang medyo iba. Su Xiaokun, ang kontratang napanalunan ng anak ko ay kinuha nitong gago. Nakakagalit. Asikasuhin mo agad. Opo. Ginong Su, sa pagkakataong ito, ang pakikipagtulungan sa Science Academy, malaki ang naiambag mo. Sana ay magpatuloy ka sa magandang gawain kapag na-promote ka na bilang Vice Presidente. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko bibiguin ang tiwala ng grupo at pagsasanay. Pumalakpak tayo para sa kanya. Binabati kita. Sandali. Ang nanalo sa proyekto ay ako, hindi siya talaga. John, anong ginagawa mo? Umuwi ka. Bakit ako uuwi? Manonood lang ba ako habang ninanakaw mo ang kredito ko at hindi magsasalita? Ano ang nangyayari? Hindi ba ikaw ang nanalo sa pakikipagtulungan? Siyempre ako ang nanalo. Nagsasalita ka ng kung ano-ano, Ginoong Zhang. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang lahat. Sino talaga ang nanalo sa proyektong ito? Tinatanong kita, sino talaga ang nanalo sa pakikipagtulungan? Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Ito ang pakikipagtulungang ito ay napanalunan ni Ginoong Su. Oh, tama. Si Ginoong Su ang nanalo. Narinig mo ba yan, Lin Chuan? Ako ang nanalo sa pakikipagtulungan, hindi ikaw. Su Xiaokun, gago ka. Sa lahat ng ito, gusto mo palang angkinin ang kredito. Basura ka. Hindi ka karapat-dapat na manatili sa Shenzhou Group. Tinatanggal ka na ngayon. Seguridad, ilabas siya. Vice Presidente Zhao, pakinggan ninyo ako. Akin ang kreditong ito. Tigilan mo yan. Sir Sun. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo kanina? Ang taong ito gustong kunin ang cooperation ng Daxia Academy of Sciences. Papalisin ko na sana siya. Papalisin mo siya? Oh, ganyang klaseng basura hindi karapat-dapat sa Shenzhou Group natin. Many Kaplaber. Siya ang nakakuha ng proyektong kooperasyon ng Daxia Academy of Sciences. Siya yon. Ano? Si Su Xiaokun ba? Kumuha ng kredito para sa iba. Ang lakas ng loob mo. Mr. Sun, makinig ka sa akin. Tumahimik ka, wala akong oras para makinig sa paliwanag mo. Tanggal ka na, dalhin niyo siya. Mr. Sun, pakinggan niyo ako, patawarin niyo po ako. Mr. Lee, pasensya na sa nangyari sa'yo. Okay lang. Dahil nakuha mo ang proyektong kooperasyon, malaki ang naitulong mo sa kumpanya. Ayon sa desisyon ng chairman, ngayon, ikay na-promote bilang VP ng Shenzhou Group. Dalhin kita kumain ng masarap. Boss, 10 tusok, 2 bote ng beer. Ang late ng uwian mo ngayon. May overtime na ngayon. Haha, upo po kayo. Mahal, pagkatapos ng testing period na ito, sa tingin ko mabuti ang ugali ni Xiao Chuan. Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanya kung sino talaga tayo? Sa tingin ko, hindi pa kailangang magmadali. Maghintay-hintay muna tayo. Boss, bigyan mo ako ng pinakamasarap na pagkain at inumin. Sige, upo po kayo. Sandali lang po. Bakit may construction worker dito at street sweeper pa? Ang dumi-dumi. Tatay, naasiwa ang girlfriend ko sa'yo. Umalis ka na dyan? Pingi ka ba? Ang mga magulang mo hindi ba tinuruan kung paano rumespeto ng iba? Nagwawala ka na, no? Sige, bugbugin mo yan hanggang mamatay. Tigil? Harapin mo ang Diyos ng digmaan. Ay puta. Ginangyang, ayon sa utos ninyo, naasikaso ko na si Suerkun. Ang binata ngayon ang Vice Presidente ng aming Shenzhou Group. Kapag tama na ang panahon, magre-resign ako at hahayaan ko siyang opisyal na mamuno sa Shenzhou Group. Sa panahong iyon, kailangan mong tulungan siya ng maayos. Opo, magsisimula na ang induction banquet. Naabisuhan ko na ang lahat ng celebrity na dumalo sa pagpupulong. Pinakuha ko sa iyo ang imbitasyon. Nakuha mo ba? Oo. Gusto mong ibigay ito kay Xiao Chuan para makadalo sa pagpupulong. Sa kumperensya, saka mo opisyal na sasabihin sa kanya ang iyong pagkakakilanlan. Hindi lang ako, tayong dalawa. Sa panahong yon, opisyal kong ipakikilala sa lahat ng sektor ng Daxia na si Xiao Chuan, ang aming anak. Sige. Nanay, tatay? Xiao Chuan.
Lampas na lampas ka na. Parang nahalata ka na. Xiao Chuan, dahil nalaman mo na, hindi na namin ito itatago sa'yo. Kahit na may utang sa'yo ang mga magulang ko, hindi mo naman sila dudukutin, di ba? Huwag kayong mag-alala, Mama Papa. Ngayon, vice-presidente na ako ng Grupo Shenzhou. May pera ako para bayaran ang utang. May 1 milyon sa card na ito. Sapat na yon para mabayaran ang utang. Kunin mo. Huwag mo na silang guluhin pa. Mama, Papa, okay lang kami. Xiao Chuan, 17. Mama, Papa, ano pong pinag-uusapan ninyo? Anak niyo po ako. Tama lang nabayaran ko ang mga utang niyo, di ba? Xiao Chuan, nagbigay ka ng sorpresa sa amin. Kaya bibigyan din namin kayo ng sorpresa. Talaga? Anong sorpresa? Te, imbitasyon ito sa seremonya ng paggawad para sa Diyos ng Digmaan para lumawak ang iyong pananaw. Wow, ang gandang imbitasyon. Saan na yun nakuha ito? Nakalimutan mo, dati ipinakilala kita sa Diyos ng Digmaan. May utang na loob pa rin siya sa akin. Ang galing naman, Mama, Papa. Salamat, mahal kita. Nanay, Tatay, Lin Chuan, ngayon natupad ko na ang hinihingi ninyo. Huwag na kayong umatras sa usapan. Huwag kang mag-alala basta makapasok siya sa Shenzhou Group bilang regular na empleyado. Hindi na kita hahadlangan sa hinaharap. Ang mga nakakapasok bilang regular sa Shenzhou Group ay dapat galing sa Tsinghua o Beida. Mga matatalinong estudyante mula sa prestihiyosong universidad. Siya, pangatlong klase lang na undergraduate. Hindi niya kayang makapasok kahit anong gawin niya. Sino nagsabing hindi ako makakapasok? Tito, tita, natupad ko na ang hinihingi ninyo. Ano? Naging regular kang empleyado ng Shenzhou Group? Oh, ito ang aking ID. Hoy, totoong gintong ID ng Shenzhou Group. Biyenan, ngayon pwede na ba akong makipagrelasyon kay Wanru? Mabuji Wang Manugang. Siyempre, walang problema. Teka, may mali sa ID na ito. Lin Chuan. Ang kapal ng mukha mo. Huwaran ka, Peki, ang ginamit mo para lokohin kami. Anong pek? Tita, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Oo ma, hindi mo ba sinusubukang tanggihan yon? Anak kong tanga. Naloko tayong lahat niya. Halika't tingnan mo. Ano ang nakasulat sa job column nitong work card? Nakasulat dito, Vice-Presidente ng Shenzhou Group. Kago ka. Muntik na akong madaya ng panluloko mo. Maghiwalay na kayong dalawa kaagad. Umalis ka na rito? Tito at tita, ako nga talaga ang Vice-Presidente ng Shenzhou Group. Vice-Presidente ng Shenzhou Group, kayang yanigin ang buong ekonomiya. Ang buong ekonomiya ng bansa ay yayanig. Anong klaseng tao ka? Ang kapal ng mukha mo. Narito ang Vice-Presidente ng Shenzhou Group. Paano siya nakarating? Oh, President Jiang, iyong pagdating ay isang malaking karangalan para sa aming munting tahanan. Maupo po kayo. Walang anuman. Master Jiang, naparito ako ngayon upang ibigay kay Vice Presidente Lin ang kontrata ng pagtatrabaho. Sino ang tinutukoy mo? Ang ibig mong sabihin si Vice Presidente Lin ay siya? Oo, ngayon. Si Ji Lin Chuan ay opisyal nang naging ang Vice Presidente ng Shenzhou Group. Ano? Ang ibig mong sabihin, ang manugang ko ay naging Vice Presidente na ng Shenzhou Group. Nagbibiro ka ba? Siyempre hindi. Ji Lin, ito ang kontrata mo sa trabaho? Salamat. Walang anuman. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Sige. Ha ha ha. Manugang kong mabuti. Nagbibiro lang ako sa'yo. Huwag mong seryosohin. Ha ha ha. Manugang kong mabuti. Naging Vice-Presidente ka na ng Shenzhou Group. Asawa, halika kunin mo ang mahal kong alak. Gusto kong makipag-inuman pa sa aking mabuting manugang. Sige, ha ha ha. Masaya ka ng masyado agad, masaya ka ng masyado agad. Wang Teng, bakit ka nandito? Wanru, dumating ako ngayon para bigyan ka ng huling pagkakataon. Basta hiwalayan mo ang luging ito at makasama ako, magagawa kong umangat ang pamilya mong Jiang sa Jinhai umangat. Ang manugang ko ay Vice-Presidente na ng Shenzhou Group. Hindi kita kailangan. Bitawan mo ako. Sigurado ka? Anong kalokohan yan? Lumabas ka na ngayon. Huwag mong abalahin ang pag-inom ko sa aking mabuting manugang. Ito ang imbitasyon mula sa War God. Una, gusto kitang isama. Dahil sa pagiging walang utang na loob mo, sige, ako na lang ang pupunta. Sa seremonya ng parangal ng War God. Oh, Ginoong Wang Teng. Sandali lang. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Oh, naisip ko lang. Ikaw ang pinakaangkop na manugang para sa anak kong babae. Tatay, paano ka makakabali sa salita mo?
Anong alam mo para dumalo sa handaan ng kaarawan ng War God at makilala ang War God? Sa panahong iyon, ang pamilyang Jiang ay tataas ang katanyagan sa Jinghai. Sa buhay ko, isang bihirang pagkakataon. Kakatan na hindi na mauulit. Ang imbitasyon lang sa handaan ng War God. Mayroon din ako. Wala kang anuman. Ano? Meron ka rin imbitasyon sa handaan ng War God? Wow, dekalibre pala ito. Ang galing mo. Xiao Chuan, saan mo nakuha ang imbitasyong ito? Binigay sa akin ng tatay ko. Imposible. Peke ang imbitasyong ito, sigurado. Wang Teng, huwag kang magsalita ng walang alam. Walang alam. Alam ng lahat. Ang pinakamataas na antas ng invitation ay nasa War God lang. Ibig mo bang sabihin ang tatay mong mason ay ang War God? Kagoshi, peke ang imbitasyon ng War God. Malaking kasalanan yan. Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Jiang? Hindi ako nagsisinungaling. Totoong binigay ito ng War God sa tatay ko. Ang tatay mo naubos na ang utang na loob ng War God. Naubos na. Ang War God, bakit nga ibibigay sa'yo ang imbitasyon? Akala mo ba tanga kami? Sige, Ling Chuan, hindi ba't sabi mo tunay ang inbitasyong ito? Kung ganoon tayo. Bukas ay ang birthday handaan ng War God. Basta makapasok ka, hindi na kita guguluhin. Kung hindi ka makapasok, ikaw layuan mo si Wanru. Pusta ka? Hindi ko ipupusta ang asawa ko. Ano alam mong peke ang invitasyon, di ba? Takot ka? Ipusta kami sa'yo. Mahal. Siya, Xiao Chuan, naniniwala ako sa'yo. Salamat, mahal. Sige, pipusta ako sa'yo. Nanay, tatay, sigurado ba kayo na hindi sasama sa parangal ng Diyos ng digmaan? Bihirang pagkakataon ito para lumawak ang inyong pananaw. Oo. Oo, tito, tita. Ang pagdalo sa kaarawan ng Diyos ng digmaan ay pangarap ng marami. Sa aming mga damit, hindi namin kayo ikahihiya. Ikaw na lang ang pumunta. Tama, ayaw naming pumunta ng nanay mo sa mga ganong maingay na lugar. Ikaw na lang ang pumunta. Sige. Kami na ang mauna. Sir, malapit nang magsimula ang handaan. Panahon na para malaman ng anak natin ang totoong pagkatao natin. Tara na. Wang, pagdating ng Diyos ng digmaan, kailangan mong anyayahan siya. Sa harap niya, kailangan mong magpahayag ng magagandang salita. Maliit na bagay lang yan. Napest baglan siya. Ay, yang maldita na yang yon. Ayaw talagang makinig sa amin. Ipinipilit niyang makasama yang basurang yon. Lamaya sa mapag-asa lang sa peke niyang imbitasyon. Kung kaing makakapasok siya, papangalanan ko sa kanya ang sarili ko. Ito ba ang handaan ng Diyos ng digmaan? Ang ganda talaga. Lin Chuan, paano ka nakapasok? Ayun, pasok lang ako ng hayagan. Hayagan kang pumasok? Sa tingin ko, nakapuslit ka lang. Hoy. Nandito ka na, nanloloko ka pa. Ang importante, nakapasok ako. Base sa pustahan, talunan ka, kaya dapat tanggapin mo. Huwag mo nang gambalain ang asawa ko, okay? Gago ka. Nababaliw ka yata. Ang kapal ng mukha mong makapuslit dito. Malaking kasalanan yan. Naiintindihan mo ba? Nanay, tatay, totoo ang imbitasyon ni Lin Chuan. Tiningnan iyon ng bantay sa pinto. Hinahamon mo pa ba? Sa tingin ko, hindi ka patitigil hanggat wala sa peligro. Mga kasama, ito silang dalawa ay gumawa ng peking imbitasyon para makapasok. Hindi ito mapapatawad. Ang tapang naman gumawa ng peking imbitasyon, ang lakas talaga ng loob nila. Sino ang may lakas ng loob gumawa ng peking imbitasyon para makapasok sa lugar na ito? Nako, dumating na ang White Tiger Warrior para sa kanila. Wala na silang pag-asa. White Tiger Warrior, nandyan sila. Wang Teng, huwag mo akong pagbintangan. Nagbibintang ba ako? Ipakita mo lang ang imbitasyon mo at malalaman natin. Hoy, tanga ka talaga. Karapat dapat ka dyan. Hindi na kita matutulungan. Pakita po ninyo ang inyong imbitasyon. Ito po.
Nakita mo, Ling Chuan, galit na ang White Bone General. Tapos ka na talaga. Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Wala kang respeto sa aming VIP. Ano, siya? Ano, VIP? Paano siya naging VIP ng handaan? Nagkakamali ka ba, sir? Ito ang pinakamataas na antas ng aming imbitasyon. Siyempre siya ang VIP ng handaan. Ano? Tunay ang imbitasyon sa kanyang kamay. Ay nako, anak, biyenan ko. Ha ha ha, nagkaintindihan lang tayo. Nagkaintindihan lang tayo. Xiao Chuan, palagi kong iniisip na kung mapapangasawa ka ni Wanru, karangalan iyon para sa pamilya Jiang. Ganyan na ba talaga sila kapag papaiba-iba? Sanayan lang yan. Sandali. May mali rito. Paano masasabi ng Baihu Warrior na tunay ang imbitasyon ko? Ayaw mo pang aminin? Alam naman ng lahat ang imbitasyon ng pinakamataas na VIP ay nasa War God lang. Pero ang pamilya ninyo ay mahihirap. Paano kayo nagkaroon ng ganyang mahalagang imbitasyon? Sa tingin ko, ninakaw ninyo yan. Hindi ko ninakaw yan. Hindi ko ninakaw. Ibinigay yan ng War God sa tatay ko. Tatay mo? Sino ang tatay mo? Ang tatay ng Baihu Warrior, isang manggagawa lang siya. Kung ikaw ang malapit sa War God, alam mo ba na ang War God ay may kaibigang manggagawa? Ito, hindi ko narinig na nabanggit yan ng War God. Lin Chuan, narinig mo yan. Sinabi ng Baihu Warrior na ang War God ay walang kaibigang tulad ng tatay mo. Puro kasinungalingan. Ang malas. Ang lakas ng loob mong gumawa ng kwento tungkol sa War God. Mukhang gusto mong mamatay, hulihin sila at hintayin ang utos. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! General Baihu, nagkakamali lang po kayo. Bigyan niyo po sana ng pagkakataong magpaliwanag ang asawa ko. Oh. Anak ka, bakit hindi ka tumahimik? Gusto mo ba talagang sirain ang pamilya natin? At sirain ang pamilya natin? Dalhin niyo sila. Hoy. Baihu. Ang kalaliman mo talaga. Lumayas ka sa kanya. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Baihu. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sipahin ng anak ko? Ang kapal mo isang manggagawang dayuhan, ang kapal mong hindi igalang ang White Tiger General? Tumahimik ka. Naririnig mo ba? Nagalit ka sa White Tiger Warrior? Sinabi ko nang tumahimik ka. Sinabi ko nang tumahimik ka. Subordinate. Hindi alam ni Baihu na anak mo ito. Patawarin mo ako, General. War God. Dad, ano ang nangyayari? Anak, yung ganit ng nangyari, hindi na namin itatago sa'yo. Ikaw, ship ko, ang is ay ang War God sa War God Hall at ang is ay ang chairman ng Shenzhou Group. Imposible. Talagang imposible. 20 taon na akong nakatira sa pamilya ninyo. Kung kayo nga ang dalawang malaking tao na iyon, paano ko hindi malalaman? Sa simula, plano kong sabihin sa iyo sa iyong ika-20 kaarawan. Nasabihin sa iyo pero hindi ko inasahan, alam mo na ang iyong mga tunay na magulang pagkatapos yumaman hindi mo pinansin ang aming 20 taon na pagpapalaki, umalis ka nang walang paalam. Gusto kong sabihin sa iyo pero wala akong pagkakataon. Hahaha, ganito pala. Ako lang ang may kasalanan. Nanay at tatay, mali ako, kasalanan ko lahat. Patawarin ninyo ako. Ako pa rin ang anak ninyo. Anak, mali ako, patawarin mo ako. Ngayon, alam mo na kaming mga magulang mo, bakit hindi mo ginawa ng mas maaga? Labis kang nagpabigo sa akin. Dalin mo. Hindi. Mali ako, ayaw ko. Zoom ko sa inyong dalawa. Oo. Mahal na biyenan. Patawarin ninyo kami. Mahal na biyenan. Noong mahirap kami, tinawag nila kaming mahihirap na multo at basura. Ngayong alam ninyong mayaman at makapangyarihan kami, ngayon gusto ninyong maging biyenan namin. Tito at tita. Siyempre, mga magulang ko sila. Pwede ba? Huwag kang pagkalala. Dahil kay Wanru, hindi ko kayo pagbibintangan ngayon. Tumayo kayo. Uy, shit, biyenan. Salamat, biyenan.